Isang dambuhalang halimaw na hugis butiki ang lumitaw sa isang mataong lugar. Kapansin-pansin na ang malaking halimaw na ito ay walang balak na manakit ng mga tao at karamihan sa mga nasugatan ay dulot ng mga militar. Gumamit ang mga sundalo ng napakalaking apoy para sunugin ang halimaw, ngunit hindi ito nasaktan habang ang mga tao ay patuloy na nasugatan. Sa sandaling ito, may isang maliit na batang babae na nawalay sa kanyang ina at agad na kinuha siya ng halimaw at ginamit ang kanyang katawan upang protektahan ang bata. Biglang lumingon ang mga mata nito upang maghanap ng isang bagay at nang makita ang target, mabilis na tumakbo ang malaking katawan nito papunta sa ina at ibinalik sa kanya ang kanyang anak. Subalit pagkatapos noon, kailangan nitong harapin ang pag-ulan ng bala mula sa mga sundalo. Ano ang dahilan kung bakit natatakot ang mga tao habang ang militar ay nagsisikap na sirain ang halimaw na may ganoong kabait na puso? Pagbalik sa halos isang taon ang nakalipas, sa isang madilim na umaga, nagising si Hyun Soo, sumilip sa labas at natuklasan na ang buong lungsod ay nasira na. Walang tigil na dumadaloy ang dugo sa kanyang ilong, kaya niya nalaman na ito ang sumpa. Malapit na siyang magkaroon ng guni-guni at di magtatagal ay ganap na magbabago sa anyo ng isang halimaw. Ito ay depende sa pananagutan ng bawat isa, ngunit magkakaroon pa rin ng mga eksepsyon. Kapag ang isang taong nahawaan ay lumampas sa oras ng pagbabago, ngunit hindi pa rin naging isang halimaw, papasok sila sa isang matatag na yugto. Gayunpaman, hindi sila babalik sa normal, ngunit magiging isang mapanganib na elemento para sa lipunan. Ang taong iyon ay tinatawag na isang espesyal na nahawaan at si Hyun Soo ay isa sa kanila. Nang dumating ang hukbo ng estado, alam ni Hyun Soo kung ano ang mangyayari at kusang loob na ibinigay ang kanyang sarili sa kanila. Ang mga nakaligtas na residente sa Green Home ay dinala sa isang ligtas na lugar. Si Sang-wook ay napunit sa maliliit na piraso kaya hiniram niya ang katawan ni Sang-go. Inagaw niya ang military truck na naghahatid kay Hyun Soo sa laboratorio. Sa katunayan, ang kanyang katawan ay nakakulong sa laboratorio ng Emergency Disaster Management Base. Siya rin ang isa sa mga unang espesyal na nahawaan at pinangalan ng AG-1. Balik sa transportasyon, ginamit ni Yung ang kanyang mga mata ng demonyo upang tawagin ang pangalan ni Hyun Soo para gisingin siya. Mabilis na nakilala ni Hyun Soo kung sino talaga ang kalaban sa katawang iyon. Nalaman ng militar ang insidente at tumawag sa reinforcements para humingi ng tulong at ngayon ay hinahabol ang dalawa. Nalaman din ni Ikigyong ang insidente at mabilis na nagmaneho papunta roon upang magbigay ng suporta. Lumapit si Hyun Soo sa kanya upang tanungin ang tungkol sa pagkamatay ni Sang-wook. Ngunit walang awa niya itong itinulak sa gilid at sinabing kinamumuhian niya ang mga mata ni Hyun Soo noong oras na iyon. Tumindi ang galit ni Hyun Soo at sinimulan siyang saktan. May limitasyon ang lakas ng tao, kaya madaling nadumina ni Sang-gook si Hyun Soo. Sa likod, sinusubukan pa rin ng hukbo ng estado na harangan ang kanilang sasakyan. Mula sa ibang ruta, sa wakas ay naabutan na rin ni Ikigyong ang mga sasakyan. Nang nasa tulay na ang grupo, nagpasya ang militar na harangin ang sasakyan ni Hyun Soo bago pa sila makarating sa kabilang dulo ng tulay. Si Hyun Soo ay hindi sapat ang lakas dahil kailangan niyang labanan ang halimaw sa kanyang katawan habang nakikipaglaban kay Yung. Sa gitna ng kanilang labanan, si Hyun Soo ay nagkaroon ng maraming bagong sugat sa ibabaw ng mga lumana. Ang panghuling atake ni Yung ay ang saksakin si Hyun Soo at hamunin siyang maging halimaw. Nagpaputok ang militar ng isang misele para sirain ang bahagi ng tulay sa harapan. Ngunit hindi na tinag si Yung at determinadong itinuloy ang pagpindot sa gas pedal at dumiretso sa ilalim ng tulay. Hindi inaasahan ng militar ang bagay na ito kaya natrap sila sa tulay sa itaas. Humingi ng pahintulot ang helicopter squad sa kanilang mga nakatataas na magpaputok ng missile sa sasakyan para matapos na ang lahat. Ngunit ang ideya na ito ay tinanggihan dahil iyon ang huling sasakyan na nagdadala ng isang espesyal na nahawaan. Kaya kailangang hulihin si Hyun Soo ng buhay at maaari lamang silang magpatuloy sa pagbomba sa tulay. Habang nag-uusap ang mga sundalo tungkol sa mga naunang espesyal na nahawaan na wala ng halaga, napagtanto ni Sang-gook na dapat nilang hulihin si Hyun Soo ng buhay para sa pananaliksi. Narinig ni Sang-gook ang usapang ito. Ang mga nakaligtas na residente mula sa Green Home ay matagumpay na nakarating sa unang checkpoint. Dahil wala silang anumang abnormalidad, mabilis silang nakadaan. Ang daan ay puno ng mga debris kaya kailangan itong alisin ng mga nakaligtas. May limitasyon ang lakas ng tao, kaya inaasahan na aabuti ng 2 hanggang bawas 3 oras bago matapos ang paglilinis. Ngunit bigla na lang, may isang lalaki sa grupo na nagkaroon ng nasal bleeding at mabilis na napansin ng militar. Pinigilan nila siya, ngunit ipinaliwanag ng nobya sa tabi niya na ang kanyang asawa ay may leukemia at hindi nagiging halimaw. Sinabi ng mga sundalo na magsasagawa lang sila ng maikling pagsusuri at pinayuhan ang babae at ang kanyang pamilya na magpatuloy sa paglalakbay. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang hakbang, walang awang pinaputukan ng mga sundalo ang lalaki at pinatay siya sa lugar. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagmamasid at hindi makita ang anumang senyales ng paggising, walang awa na inutusan ng nakatataas ang mga sundalo na alisin ang bangkay. Pagkatapos, galit na galit ang pamilya ng lalaki at humingi ng hustisya. Ngunit binugbog sila ng isang sundalo. Nang makarating ang grupo sa balakid, hindi sinasadyang narinig ng 2 tao ang isang kakaibang tunog mula sa loob ng tambak. Mabilis nilang iniulat ito sa mga sundalo, ngunit nang gamitin nila ang scanner, wala itong nakitang kakaiba. Pinilit ng mga sundalo ang mga tao na bumalik sa paggawa, ngunit sa sandaling iyon, ang makina ay gumawa ng isang tunog na parang alon. Ang mga taong nasa eksena ay narinig din ang tunog ng Russian na nagmumula sa mga debris na nagdulot ng pagkalito sa lahat.
Bigla na lang, isang dambuhalang halimaw na hugis butiki ang lumabas mula sa tambak. Mabilis na nagpaputok ang mga sundalo sa halimaw, ngunit wala itong senyales na tumitigil. Ang nakakatakot na halimaw ay tumakbo patungo sa nagkakagulong mga tao na tumatakbo sa kabilang direksyon na nagdulot ng matinding gulo. Sa kabila ng malaking katawan nito, hindi man lang nasaktan ng halimaw ang mga tao. Sa pinakamaraming, natumba lang sila sa lupa at walang matinding pinsala. Karamihan sa mga namatay na tao ay dahil sa patuloy na pagpapaputok ng mga sundalo. Mayroong mga taong namatay dahil sa mga sasakyan ng militar at walang awang sinagasaan. Nang sinimula ng mga sundalo ang paggamit ng napakalaking apoy upang sunugin ang halimaw, bahagya lamang itong namula. Sa sandaling ito, napagtanto ni Yunyo ang panganib at mabilis na tumakbo at sumigaw sa mga taong nasa likuran. Nang marinig ng mga taga Green Home ang kanyang sigaw, mabilis silang tumakbo palayo. Isang private na nagngangalang Chan Yaong ang naghatid sa kanila doon at sumenya sa kanila na sumakay sa kanyang kotse. Mabilis din silang sumakay sa sasakyan gaya ng sinabi. Inatasan ng sarhento si Chan Yaong na umalis agad ngunit tila may hinihintay pa rin siya. Nang malapit na si Yunyo, hindi sinasadyang nakita niya ang sundalo na umiiyak sa harap ng bangkay ng kanyang matandang ina. Sa sandaling tumalikod siya, nakarinig siya ng putok ng baril. Lumabas na pinili niyang sundan ang kanyang ina sa kabilang buhay. Sa kotse, si Chan Yaong ay pinilit na umalis, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nakita niya ang eksenang ito. Hindi niya pinansin ang sinabi ng sarhento at nagpa siya pa rin siyang huminto at hintayin ang babae. Sa sandaling ito, may isang maliit na batang babae na umiiyak habang hinahanap ang kanyang nawawalang ina. Nakita ng halimaw ang bata at kinuha ito, gamit ang katawan nito upang protektahan ang bata mula sa panganib. Sa kabutihang palad, napansin ng isang sundalo ang kakaibang pangyayari at mabilis na pinigilan ang iba. Lumingon ang halimaw sa malayo at nakita ang isang tao na umiiyak at naghahanap din ng kanyang anak. Mabilis itong tumalon patungo sa ina at ibinalik sa kanya ang kanyang anak. Ngunit sa sumunod na sandali, kailangan na naman itong tiisin ang pag-ulan ng bala mula sa mga sundalo. Nang malayo na ang sasakyan ng mga taga Green Home sa gulo at sa halimaw, sinimulan ng sarhento na saktan si Chan Yaong dahil sa ginawa niya. Ang mga tao sa sasakyan ay nagsimulang mag-away. Si Yunyo ay tahimik na kinuha ang baril at nagtungo sa driver's cabin. Itinutok niya ito mismo sa mukha ng masamang sarhento at binaril ang salamin para bigyan siya ng babala. Dalhin mo ako sa isang lugar ng mabilis. Umalis sila at maya-maya ay ipinadala ang Black Crow Squad upang harapin ang halimaw. Ang buong squad ay nahati sa dalawang maliit na grupo na pumasok mula sa dalawang direksyon sa ilalim ng pamumuno ni Sergeant Kim at Sergeant Park. Ang grupo ni Sergeant Kim ay bumaba sa lugar na may balakid at nagsimulang magsiyasa. Ang magulong eksenang ito ay tiyak na dahil sa isang halimaw. Ngunit ang sanhi ng pagkamatay ng mga bangkay ay dahil sa mga bala. Bagaman kakaiba ang pakiramdam, hindi iyon ang kanilang pinag-aalala. Sa sandaling ito, ang monster detector ay maisignal sa balakid sa unahan. Sumenya si Sergeant Kim sa buong squad na maghanda. Pagkatapos niyang matukoy na nagtatago ito sa dilaw na lalagyan, humingi siya ng pahintulot na pasabugin ito. Habang pumapayag si Sergeant Park, lumabas ang higanting butiki sa kanyang panig. Ang firepower ng Black Crow team ay espesyal na ginawa para sa mga halimaw, kaya mas mataas ang pinsala nito. Sa lalong madaling panahon, napabagsak nito ang halimaw sa lupa dahil sa sakit. Nang balak na ni Sergeant Park na patayin ito, narinig ang pagsabog mula kay Sergeant Kim, at ang halimaw ay mabilis na tumakbo patungo doon na may mga sugat sa katawan. Tinanggap ni Sergeant Kim ang utos at iniwan ang dalawang sundalo upang magbigay ng suporta sa pagpapaputok habang ang iba ay sumama sa kanya upang lapitan ang lalagyan. Lumabas na sa loob ay isang batang halimaw, marahil ay anak ng halimaw na iyon. Nang dumating ang higanting butiki, ginamit ni Sergeant Kim ang anak nito upang takutin ito. Walang magawa ang higanting butiki habang nagpapasa ng kanyang mabigat na katawan patungo sa kanyang anak. Sumuko ito upang hindi nila saktan ang kanyang anak. Sa loob ng espasyo, ang tanging natitira ay ang umiiyak na tunog ng bata at ang pag-ungo ng pagkaubos ng halimaw dahil sa unti-unting apoy. Hindi na makayanan ni Sergeant Park ang paningin at inutusan ang paghinto. Pagkatapos ay ginamit ang baril upang itaboy ang umiiyak na bata na tinatawag ang kanyang ina na si Kelly. Hindi sang-ayon si Sergeant Kim sa desisyon niyang pakawalan ang halimaw dahil ang misyon ng Black Crow Platoon ay ubusin ang lahat ng halimaw upang maiwasan ang sakuna. Ngunit sinabi ni Sergeant Park na sinisira lamang nila ang mga halimaw na nananakit ng tao. Sina Ikigyong at Sanggok ay nasa shopping mall, pumipili ng mga bagong damit. Galit na galit si Sanggok na sinubukan niya ang lahat upang makalabas, ngunit kusang loob na ibinigay ni Hyunsoo ang kanyang sarili. Wawasakin ng mga taong iyon ang mga tulad nila sa malupit at napakasakit na paraan. Ngunit hanggang gigi tinutulungan niya ang iba, walang pakialam si Hyunsoo kung paano siya gagamutin. Sa sandaling ito, may isang babae na humihinga na tumatakbo at sa likod niya ay isang halimaw na walang ulo na humahabol sa kanya. Ginamit ito ni Ikigyong upang patunayan ang kanyang sinseridad. Tiniyak niya na hindi na siya mananakit ng mga inosente hanggang gigi hindi sila humaharang sa kanyang daan. Nang marinig ito ni Hyunsoo, pumayag siya. Sinabi ni Ikigyong na dadalhin niya si Hyunsoo sa Bamseon, kung saan mayroon ding mga taong tulad nila. Sa totoo lang,
Doon din ako dadalhin ng militar, sagot ni Hyunsoo. Napakabaliw mo, ako ay isang bagong uri ng tao at dapat akong magpakitang gilas, bakit ako dinala na parang hayop? Ganoon lang ba iyon? Napakahirap. Naglakad ang dalawa ng magkasama nang hindi nagpapakita ng anumang kakaibang pag-ugali. Nang makarating sila sa isang liblib na sulok, sinubukan ng Major na lumaban, ngunit hinimatay siya ni Ikigyong at itinago. Ang mga sundalo sa base ay inutusang lumabas upang harangan ang dalawang espesyal na nahawaan na nagtatangkang lumapit. Dahil inookupa ni Ikigyong ang katawan ni Sangguk, paminsan-minsan ay nakakakita siya ng mga guni-guni ni Yuji at ng mga alaala na malalim na nakatanim sa kanyang isipan. Sa huli, upang maiwasan si Yuji, nawala ng kontrol si Ikigyong sa manibela at ang sasakyan ay dumiretso sa mga sundalo. Pagkatapos ng banggaan, ang mga bangkay ay nakakalat sa lupa. Si Hyunsoo ay tumalsik sa labas, habang si Ikigyong ay nangatal at ang kalahati ng kanyang katawan ay naipit sa sasakyan. May mga nakaligtas pa, ngunit hindi iyon swerte kundi malas. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa maging ganito, kalahating tao at kalahating halimaw. Nais ni Hyunsoo na iligtas ang mga tao, ngunit bakit laging inilalagay siya ng buhay sa mga ganoong sitwasyon? Nagtiis siya at pinatay ang sundalo, pagkatapos ay sumigaw upang ilabas ang sakit na kanyang nararamdaman. Ano ba talaga ang tama kong gawin? Hindi sinasadyang napasok ni Ikigyong ang monster experiment area. Sa sandaling ito, ang mga siyentipiko ay nag-eksperimento sa isang gold level monster. Ang gold level ay tumutukoy sa mga taong may mutated tissue sa kanilang katawan at nagiging agresibo kapag pinrovoke. Ang ina ng halimaw ay kusang loob na sumali at inatake siya nito. Ito ay nagpapakita na ang mga relasyon bago maging halimaw ay walang epekto sa gold level. Pagkatapos ng eksperimento, agad na sinira ang halimaw na iyon. Ang ina ay nagdurusa at nagmamakaawa, ngunit hindi pa rin niya mailigtas ang kanyang anak. Malubhang nasugatan si Ikigyong at ang kanyang mga binti ay hindi na makagalaw. Hindi rin siya makatakas sa katawang ito at makahanap ng bagong host. Nakita niya ang isang namatay na sundalo na malapit at sinubukan niyang gumapang patungo doon. Ngunit hindi siya pinayagan ni Hyunsoo na gawin ang kanyang gusto at dinala siya na parang isang basang-basahan. Napaka-boring na mag-isa doon, kaya sabay na tayong pumunta para mas masaya. Sa una, nagmura si Ikigyong ngunit kalaunan ay nagpakumbaba at nagmakaawa kay Hyunsoo. Pagkatapos ay patuloy kang magpuputol at maghihiwa, nabubuhay sa isang buhay na hindi buhay. Bakit napaka-stubborn mo? Hindi pa ba ako sapat na kaawa-awa para sa iyo? Ngunit determinado si Hyunsoo na patunayan sa kanila na siya ay isang tao. Pagkatalikod niya, bigla siyang inulan ng mga bala. Kung gusto mo iyan, sige. Maligayang pagdating sa impyerno. Nag-flashback si Jisoo sa panahon nila sa Green Home. Pagkatapos maging halimaw si Hyunsoo, wala na siyang maalala. Kung mananatiling ganoon ang sitwasyon, makakalimutan ni Hyunsoo ang mga malungkot na alaala. Ngunit naiintindihan ni Eun Hyuk na ayaw ni Jisoo na mangyari iyon dahil kung makakalimutan niya ang lahat, magiging halimaw talaga siya. Pagkatapos, hiniling ni Eun Hyuk kay Jisoo na sabihin sa lahat at alagaan si Eunyo para sa kanya. Kahit hindi niya sinabi kung bakit, naintindihan ni Jisoo at tahimik na nilunok ang kanyang mga luha. Ang sasakyan na nagdadala ng mga residente ng Green Home ay bumabalik sa apartment complex sa kahilingan ni Eunyo. Nang malapit na sila, nagkaroon ng problema ang sasakyan at hindi na makapagpatuloy. Nalaman ni Jisoo na hinahanap niya ang kanyang kapatid kaya nilapitan niya ito upang kausapin. Ngunit nais ni Eunyo na makita ang kanyang kapatid sa sarili niyang mga mata kahit nabangkay na lang siya o naging halimaw na. Akmang aatake si Sargento Kim nang hindi inaasahan, ngunit nakita siya ni Jisoo at naunahan siya. Pinalitan niya si Eunyo upang pigilan ang lalaki para makatakbo siya at mahanap ang kanyang kapatid. Ang Green Home ay isang tiwangwang na lugar na lamang at si Eunyo ay sumunod sa kanyang alaala patungo sa lugar kung saan sila dati. Nakita niya ang mga bagay na pag-aari ng kanyang kapatid na nakakalat sa buong lugar. Hindi niya magawang isipin kung ano ang dinanas niya ng mag-isa. Sa di kalayuan, biglang gumalaw ang halimaw na embryo sa loob ng apartment. Sa labas, ginamit ng sarhento ang bakuna upang mag-udyok at matagumpay na pinatayo si Jae-hwan upang pigilan si Jisoo. Sinadya niyang saksakin ang tahi ni Jisoo upang masaktan ito at bitawan siya. Binunot ng sarhento ang kanyang baril upang takutin si Chan Yao na nagtutok din ng baril kay Jae-hwan upang pigilan siya. Tinungkoy ng sarhento ang buhok ni Eunyo at walang awang sinaktan siya at walang sinuman ang nangahas na mamagitan. Hanggang sa tumayo si Chan Yao at pinigilan siya dahil natuklasan niya na ang Black Crow Squad ay namatay pagkatapos nilang makatagpo ang mga halimaw sa lugar na ito. Ang mga bangkay ay mainit pa na nagpapatunay na kamakailan lamang nangyari ito. Agad na inutusan ng sarhento na itali ang lahat ng mga residente ng Green Home at iwanan sila. Sinadya ni Chan Yao na luwagan ang tali ni Eunyo at sinabi sa kanila na kapag umalis na siya, kailangan nilang alisin ang mga tali at mabilis na magtago. Biglang, mayroong tunog ng pagbasag sa itaas ng lahat. Ang halimaw na si Miung na naging isang fetus ay biglang lumitaw sa anyo ng isang tao. Nakanganga si Miung habang dumadaan sa kanila at lumabas. Nakita ito ng sarhento at sinagasaan siya gamit ang kotse at binuhusan pa ng gasolina. Sinamantala rin ito ng iba para tumakas. Kinuha ng sarhento ang flare gun at sumigaw, "Mananalo ang tao laban sa mga halimaw." Pagkatapos niyang magsalita, agad siyang namatay sa kamay ng bulag na halimaw. Nag-aatubili si Chan Yao na barilin ito, ngunit nakita si Jae-hwan na sumisenyas na manahimik. Ang tunog ng pagsisitsit ng flare ay umakit sa atensyon ng bulag na halimaw na naging dahilan upang maipit ang braso nito sa gaska. Mabilis na naglakad ang lahat pasulong sa tulong ni Chan Yao. Nakarating na si Jae-hwan sa bus at sinimulan itong paandarin.
Sa sandaling ito, isang mini-drone ang lumipad sa itaas ng lahat at ang bulag na halimaw ay umatras at inatake ito. Dahil sa pagkabigla, hindi sinasadyang gumawa sila ng ingay at mabilis na nagpaputok si Chan Yaung upang bigyan sila ng oras na makatakbo patungo sa bus. Nang susubukan na niyang tumakbo, inatake siya ng eyeball monster. Binalot nito siya at sinimulang higpitan. Narinig ng bulag na halimaw ang tunog ng pagsisimula ng sasakyan at mabilis na itinulak ang tinik na braso nito upang butasan ang bus at pumasok sa loob. Ngunit umalis ang sasakyan na nagpabagsak dito. Ginawa ni Chan Yaung ang lahat upang kunin ang dagger at patuloy na sinaksak ang eyeball. Nang makita ito ni Yun-Yo, hinawakan niya ang gear stick at pinigilan ang sasakyan na umandar. Sa huli, nakatakas si Chan Yang. Tumpak siyang naghagis ng bato sa tenga ng bulag na halimaw at tumakbo ng mabilis para habulin ang bus. Pagkatapos ay mabilis siyang lumiko na nagdulot ng pagbangga ng bulag na halimaw sa forklift. Matagumpay na naiwan ito. Ilang gusali ang layo, nag-ooperate ang Black Squad, naghahanap ng mga halimaw sa lugar. Mula nang natanggap ang misyon na patayin ang mga halimaw, walang tigil na lumaban ang buong squad. Ngunit kung nasaan ang tao, nandoon ang halimaw. Halos walang kabuluhan ang kanilang sakripisyo para sa digmaang ito. Dahil walang komunikasyon mula sa ika-negatibo 2 squad na ipinadala sa Green Home, inutusan ni Sergeant Park ang lahat na magtipon at pumunta doon. Hindi kontento si Sergeant Kim at gusto niyang muling tingnan ang kanyang mga kasamahan. May mga taong hindi man lang makabukas ng mata, may mga taong gutom, sugatan at pagod. Nawasay mawalan sila ng sasakyan at bala. Paano sila lalaban? Ngunit ang pagbabalik ay nangangahulugang iniiwan nila ang ika-negatibo 2 squad. Kinumbinsi ni Sergeant Kim si Sergeant Park na iwanan ang mga namatay at iligtas ang mga buhay. Bukod pa rito, 6 na oras na ang nakalipas mula nang matanggap nila ang utos na bumalik mula sa command. Sa wakas, pumayag si Sergeant Park at inutusan ang mga nasugatan at ang Special Forces team na bumalik kasama si Sergeant Kim. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang tao upang pumunta sa Green Home upang kunin ang mga dugtag ng mga namatay na kasamahan, sunugin ang kanilang mga katawan at umalis. Huminto bigla ang bus na nagdadala sa mga residente ng Green Home nang makakita sila ng isang nakaligtas. Ayaw ng mga tao na tanggapin ang mga estranghero, ngunit ang misyon ni Chan Yang ay dalhin ang mga nakaligtas sa isang ligtas na kampo. Kaya binuksan niya ang pinto para sa lalaki na nagtanong lang kung saan sila pupunta bago matulog. Nang makita ito, wala nang sinabi ang ibang tao. Matapos pumasok sa bomba ng kotse, mabilis na dinala si Hyun-Soo sa lugar ng eksperimento ng halimaw. Nag-alok siyang makipagtulungan sa mga tao dito upang matapos ang lahat ng ito ng maaga. Natuwa ang mga tao sa itaas at binuhusan si Hyun-Soo ng isang maliwanag na pulang sirop. Sa harap niya ngayon ay isang red level na halimaw at ang sirop ang nagpa-agresibo dito. Inihayag ng mga tao sa itaas ang pagsisimula ng unang eksperimento sa specimen na G5 na si Hyun-Soo. Ngayon na ang oras para patunayan niya kung siya nga ba ang taong magsasara sa pinto ng impyerno. Si Myung ay dinala sa laboratorio ng walang anumang senyales ng buhay. Pinangalanan nila siyang specimen na GT6 at sinasabing namatay siya dahil sa tama ng bala. Hindi rin gumaling ang mga sugat sa kanyang katawan. Nang bumalik sila matapos mag-usap, wala na si Myung. Hanggang ngayon, si Hyun-Soo ay puro suntok lang at hindi makasagot na nagpainip sa mga taong nanonood sa itaas. Sa sandaling ito, naipit na ng red level na halimaw si Hyun-Soo sa dingding at kinagat pa siya. Habang namimilipit sa sakit, biglang naging puti ang kanyang mga mata at nakita niya ang alaala ng red level na halimaw. Bago maging halimaw, isa siyang mahilig sa tennis. Ngunit pagkatapos ay nagkasakit siya ng malubha at nabuhay sa kanyang nalalabing buhay sa isang kama sa ospital. Huminto ang red level na halimaw sa pag-atake kay Hyun-Soo, lumuhod sa sahig sa matinding pagdurusa. Ang contact ay nag-trigger sa kanyang mga alaala na bumalik. Sinabi niya na ayaw na niyang magdusa pa dahil wala na siyang silbi, kaya mabilis na sinira ang red level na halimaw. Si Hyun-Soo ay sumigaw lang sa kawalan ng magawa, pinapanood ang lalaki na sinusunog sa apoy. Sa pagtatapos ng eksperimento, hinugasan ang sirop sa kanyang katawan. Ang taong nakikipag-usap kay Hyun-Soo sa buong panahon ay nagpakita na. Tinanong niya kung bakit nila sinira ang red level na halimaw, kung dahil lang ba ito sa halimaw siya. Kung gayon, ano ang pinagkaiba nila sa halimaw? Hindi sinagot ni Dr. Kim ang tanong na ito dahil ang pinagtutuunan niya ng pansin ay kung bakit nagalit ang isang tao nang makita ang sirop. Ilang dose-dose ng sundalo na ang nahawakan, ngunit sa loob lang ng maikling panahon ay tumigil na sa pag-atake si Hyun-Soo. Hindi pa nakakakita si Dr. Kim ng halimaw na kayang kontrolin ang sarili nito. Hindi siya natatakot at lumapit siya kay Hyun-Soo na curious kung ano ang ginawa niya sa halimaw. Ngunit gusto lang malaman ni Hyun-Soo kung matutulungan niya sa paggawa ng bakuna. Kalmadong sumagot si Dr. Kim na nagawa na nila, ngunit nawala na rin. Nag-alok si Hyun-Soo na ialay ang kanyang katawan para sa paggawa ng mas maraming bakuna kahit pamamatay siya. Ngunit masyado siyang simple mag-isip. Ang regenerative na kakayahan ng mga Ijiki ay isang pagpapala para sa mga siyentipiko na tulad niya. Ngunit ito ay isang trahedya para sa mga taong tulad ni Hyun-Soo. Maniniwala ka sa akin, kahit na gusto mong mamatay, hindi ka papayagan, bata. Kasunod ng kanyang mga salita, umalis din siya sa laboratorio. Paglabas ni Dr. Kim, nakasalubong niya si Ikigyong na papasok. Ginagamit niya ang card ng isang major, ngunit wala siyang sapat na otoridad para pumasok sa research facility. Alam ni Dr. Kim kung sino ang nasa harapan niya at nag-alok na ihatid siya sa taong iyon. Hindi kilala ni Ikigyong si Dr. Kim, ngunit kilala siya ni Dr. Kim. Dahil ang taong hinahanap niya ay ang kanyang nobyo, na isang Iki-isa at kaibigan ni Dr. Kim. May nakitang gulo sa base, kaya pinadala ang mga sundalo sa lugar na ito. Walang oras si Ikigyong para mag-isip at sumama lang siya kay Dr. Kim.
Pagkaalis ni Amyong sa laboratorio, narinig niya na may paparating. Nagmamadali siyang pumasok sa isang kalapit na silid, at sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay ang silid ng iisa. Nang makita ang kanyang katawan noon, masaya at galit si Amyong. Dinala ni Dr. Kim si Ikigyong sa isang pinto, at sabik siyang pumasok ng mauna. Nang magtanong si Dr. Kim kung bakit sila naroroon, nakuryente siya at kinaladkad. Habang nasa daan ang bus patungo sa ligtas na kampo, kinailangan ng isang batang lalaki na umihi, kaya lumabas si Chan Iang upang bantayan siya. Nagising si Sujun at hindi niya makita ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit nang makita niya ang bata sa labas kasama si Chan Iang, gumaan ang kanyang loob. Sa sandaling ito, bumulong si Dihon at tinawag si Sujun. Nang lumingon ang batang babae, natigilan siya. Ang mukha ni Dihon ay puno ng mga bula at mukhang nakakatakot na nagdulot kay Sujun na biglang masabi na kakaiba ang mukha niya. Ang mukha ay ang pagnanasa ni Dihon, kaya nang marinig niya ito, nagalit siya at sinunggaban ang batang babae. Ang kakaibang tiyuhin ang unang nakakita at binaril si Dihon na sumugod sa kanya. Nang marinig ang tunog, pinuntirya ni Chan Iang ang baril upang paatrasin si Dihon. Sinamantala ng tiyuhin ang pagkakataon na buhatin si Sujun sa kanyang balikat at tinulungan ng kanyang asawa ang lahat na bumaba ng sasakyan. Ang katawan ni Dihon ay naging malambot, ang kanyang ulo ay bumaba sa kanyang tiyan na mukhang napakarumi. Sinandal ng tiyuhin ang kotse sa kalsada at naghanda na sunugin si Dihon. Nang hindi sinasadya, nakita niya ang kanyang pangit na sarili sa pamamagitan ng refleksyon. Ang malaking bunganga ay umuwol ng malakas na nabasag ang salamin, kaya paano makayanan ng mga tainga. Si Disu ay nagtiis sa sakit at sinubukang gumapang ng paunti-unti upang kunin ang gas torch, pagkatapos ay sinunog si Dihon. Sa sandaling ito, narinig niya sa likod niya ang pag-iyak ng batang lalaki dahil hindi nakaligtas ang kanyang ate. Ang napakaraming pagkawala ay nagdulot sa lahat na tahimik na lumuha, wala nang lakas na umiyak. Hindi na magamit ang bus, kaya iniwan nila ang batang babae na si Sujun sa bus. Ayaw umalis ng batang lalaki sa kanyang ate at iginiit na manatili. Ano man ang sabihin, ayaw makinig ng batang lalaki, kaya direkta siyang binuhat ng tiyuhin at dinala palayo. Nagsimula nang maglakad ang lahat. Ang pag-iyak ng bata na tinatawag ang kanyang ate ay umalinggaw sa tahimik na gabi na nagpabigat sa bawat hakbang nila. Matapos alisin ang natitirang halimaw sa kanyang katawan, naibalik ang kapangyarihan ni Oi Miung nang makita ni Ikgiong ang silid ng iisa. Ang natitira na lang ay ang kanyang bangkay. Sumigaw siya sa sakit at hindi na makatayo. Parang pinipiga ang kanyang puso. Napakiramdam niya ay titigil anumang sandali. Biglang may sakit sa tiyan na naramdaman si Ikgiong, kaya mabilis niyang tinanggal ang kanyang kagamitan. Nasa panganganak siya at gusto nang lumabas ng sanggol. Si Ikgiong ay nawala ng malay dahil sa sakit at wala ng alam pa. Nakasilong si Oi Miung sa likod ng pinto, tinitingnan siya ng walang emosyon. Nang magising si Dr. Kim, nakita niya ang sarili niya sa command center. Nahanap nila ang kanyang maleta na naglalaman ng bakuna at hiniling ng Prime Minister kay Dr. Kim na buksan ito. Gusto niya na ang mga tao sa command center ang unang sumubok. Mahigpit na pinapanood ng mga tao dito ang bawat galaw ni Dr. Kim, na halos mapatawa siya. Hoy, kapag binuksan ko ito, huwag kayong magsisi ha? Ano, hindi ba di ang bakuna ay maaaring maiwasan ang pagiging halimaw? Halos tama, pero buksan mo lang ha? At sa kanilang gulat, wala itong laman, walang bakuna. Dinala ni Dr. Kim ang mga ito sa ibang lugar. Isang lugar na hindi kailanman mahahanap ng command center. Ang mga residente mula sa iba't ibang lugar ay dumating sa estadyum na ginawang ligtas na kampo. Ibinigay ng tiyuhin ang bata sa iba at humiwalay upang mag-isa. Nagpaalam din si Chan Iang sa kanila. Bilang isang sundalo, kailangan niyang bumalik sa kanyang unit. Medyo malungkot ang mga tao at gusto siyang sumama sa kanila. Ngunit kung gagawin niya iyon, si Chan Iang ay sasampahan ng kasong pagtalikod sa tungkulin. Pagkatapos ay isa-isang sumulong ang lahat. Una, kailangan nilang iwan ang lahat ng kanilang bag o backpack. Hindi sumunod ang tiyuhin kaya pinigil siya. Nang malaman na may dala siyang baril, agad siyang dinala sa quarantine area. Sa military checkpoint ng Green Home, pagdating ni Sergeant Park, lumapit si Sergeant Seojin upang magulat. Nag-utos ang bagong command center na simula 12 ng tanghali ngayon, ang buong Black Squad ay kailangang i-discharge. Si Sergeant Park, na puno ng galit, ay nagtanong kay General Han, ang taong nagtatag ng Black Squad. Sinabi lang ni General Han na hindi na nila kailangan ng Black Squad dahil gaano man nila ito linisin, hindi nila ito mabubura ng tuluyan. Pinayuhan din niya si Sergeant Park na dalhin ang kanyang mga kasamahan at mag-absent ng walang paalam. Ang bayan ay hindi nagpapasalamat sa kanya. Gusto mo ba na pumunta kami sa ligtas na kampo ng may kahiyan? Pumunta ka kahit saan, pero huwag ka lang pumunta doon. Hindi maintindihan ni Sergeant Park kung ano ang tinatago ni General Han. Matapos iwanan ang mga personal na gamit, susunod ang hakbang ng pag-uri-uri. Ang bawat isa ay hihiwain sa likod ng kamay at pagkatapos ay susukatin ang temperatura ng katawan. Susuriin kung gumaling ang sugat at pagkatapos ay lalagyan ng selyo sa kamay. Kapag may nakitang tao na may abnormal na paggaling ng sugat, dadalhin agad siya ng mga sundalo sa lugar na hindi tinatanggap. Bagaman ang sugat sa kamay ni Jisoo ay walang senyales ng mabilis na paggaling, siya ay tila walang malay at hindi narinig ang tanong ng medical staff. Anong sugat? 0, kasama ang kapansanan sa pandinig, ay naging dahilan upang mawala sa sarili si Jisoo. Sa sandaling ito, inihayag ng loudspeaker ang pagbawi ng classification at hiniling sa lahat na pumasok sa kampo ng maayos.
Ang punong ministro ay walang oras para kay Jisoo at sa kanya, kaya binaril niya sa kamay si Dr. Kim bilang babala. Nang tanungin kung ano ang tinatago niya, walang sinabi si General Han, kundi mabilis na binunot ang baril at nagpaputok. Naramdaman ni Sergeant Park na mayroong kakilakilabot na mangyayari at tama ang kanyang hinala. Sa silid-aralan ng command center, ipinapalagay ng punong ministro, batay sa teorya ni Dr. Kim, na kung ang pagiging halimaw ay isang natural na fenomena, hindi ito matatapos hanggang sa malipol ang buong sangkatauhan. Kaya, nagpasya siyang burahin ang sangkatauhan bago sila maging mga halimaw na baka, sa swerte, ay matapos ang sakuna. Nang marinig iyon, tumawa si Dr. Kim ng buong galak dahil iyon mismo ang gusto niya. Masyado nang matagal na namuhay ng payapa ang sangkatauhan. Hinimok niya ang punong ministro na gumawa agad ng hakbang at pagkatapos ay sasabihin niya kung nasaan ang bakuna. Hindi nag-atubili ang punong ministro at agad na pinindot ang pindutan para ilunsad ang missile patungo sa ligtas na kampo. Hindi maintindihan ng mga sundalo doon kung ano ang nangyayari at naisip na ito ay isang pagkakamali. Ang lugar ay naging magulo, nagkalat ang mga tao upang maghanap ng matataguan at nagdagan ang mga tao sa pagtakbo. Si Eunyo, na tinulak ng mga tao, ay nawala rin si Jisoo. Maaaring bumagsak ang helikopter na tinamaan ng missile sa kanilang ulo anumang oras. Natumba si Jeonsu at umatras ng takot sa rehas. Sa mga tenga ni Jisoo, wala nang ibang naririnig kundi ang tawag ng bata sa kanyang ate. Kaya nang umupo ang iba para iwasan ang bumabagsak na ilaw, hindi niya ito napansin at nanatili siyang nakatayo na parang hindi siya nabibilang sa mundong ito. Nang nabangga siya ng malakas, medyo natauhan si Jisoo at pumunta sa direksyon ni Jeonsu. Sa kalangitan ngayon, may isa pang missile na dumarating. Nakatingin si Eunyo na buong-buo ang pag-asa habang lumilipad ito patungo sa direksyon nila. Ang mga sigaw at malakas na pagsabog ay umalinggaw sa buong kalangitan. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ginawa, hindi pa rin sinasabi ni Dr. Kim kung nasaan ang bakuna. Nang aaksyonan na ng punong ministro si Dr. Kim, pumasok si Sergeant Park at ang kanyang mga kasamahan. Direkta niyang hinarap ang mga tao sa command center, kasama na ang punong ministro. Sinusubukan pa lang ni Chan Iang napigilan ang missile nang biglang bumangon ang punong ministro. Naging halimaw siya. Sumugod siya sa kanya gamit ang bunganga na puno ng mga galamay na binaril ng paulit-ulit ngunit hindi namatay. Hanggang sa dinala ni Sergeant Kim ang flamethrower, tuluyan na siyang napatay. Sa sandaling ito, na-deactivate na rin ang missile. Inutusan ni Sergeant Park na pasabugin ang quarantine area ng halimaw, kumuha ng mga medical na supply at maghanda na pumunta sa ligtas na kampo. Ang pagbuhos ng bomba ay nag-activate ng security system. Si Ikigyong ay nagising sa tunog ng alarma. Niyakap niya ang kanyang tiyan at pilit na lumabas sa pamamagitan ng lihim na daan. Pinalaya ni Amyong ang mga EDV at mga halimaw na nakakulong at pagkatapos ay kalmadong pumunta sa selda ni Hyunsoo. Sa pagkakataong ito, hindi natutulong o susubukan ni Amyong na harapin ang kalaban. Gusto niyang manatili si Hyunsoo dito at saksihan ang pagbagsak ng lugar. Sa galit, sumugod siya kay Amyong ngunit mabilis siyang napigilan, nabali ang kanyang braso at nasaksak sa balikat. Sa huli, nagtagumpay siya na palabasin ang halimaw sa loob ng katawan ni Hyunsoo. Gayunpaman, hindi madali para sa kanya na kontrolin ito. Sa simula, nahirapan si Hyunsoo na kontrolin ito habang patuloy siyang hinahagupit ni Amyong. Ngunit pagkatapos ay ginamit niya ito upang harangan ang patuloy na pag-atake ni Amyong at sinagot pa ito. Gayunpaman, ang malaking braso ay nilimitahan ang mga galaw ni Hyunsoo. Dahil dito, nabigyan si Amyong ng pagkakataon na atakehin ang kanyang mahinang punto. Tinusok niya ang koneksyon sa pagitan ng braso at katawan ni Hyunsoo at pagkatapos ay unti-unti niya itong na-neutralize. Sa huli, ginawa niya si Hyunsoo na isang walang galaw na rebulto. Gusto ni Amyong na manatili si Hyunsoo sa ganitong estado magpakailanman na hindi mabubuhay o mamamatay. Sa wakas ay nakalabas si Ikijun sa bus, ngunit hindi na nakapaghintay pa ang sanggol. Humiga siya sa yelo at sinundot ang kanyang salawal gamit ang isang kutsilyo at naghanda ng mga nak. Habang ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang ilabas ang sanggol, nabasag ang yelo na naging dahilan upang mahulog si Ikijun sa ilog at doon ipinanganak ang sanggol. Gayunpaman, sa sandaling ito, nawalan siya ng malay at wala ng alam pa. May isang puwersa na humila sa umbilical cord at inilabas si Ikijun. Matapos matamaan ng sunod-sunod na misile, ang stadium ay naging isang tambak ng mga guho. Si Eunyo, na maswerteng hindi nasugatan ng malubha, ay nahirapang tumayo at tumingin sa paligid. Wala siyang makita kundi apoy at bumagsak na mga konkreto na bloke. Wala na rin si Jisoo at Jeonsu sa rehas. Nakaalerto si Jisoo nang matamaan siya ng ilang bato habang pinoprotektahan ang bata sa kanyang bisig. May mga senyales na babagsak ang konkreto na bloke sa kanyang ulo. Dali-daling ginising ni Jisoo ang bata at pinapaalis siya dahil wala na siyang pagkakataon na tumakas. Nag-aalangan si Jeonsu na umalis, ngunit patuloy na sumisigaw si Jisoo nang may pag-aalala, kaya sa huli ay umalis din ang bata. Nakita ni Eunyo at patuloy na tinawag ang kanyang pangalan, ngunit nakatadhana na hanggang dito na lang si Jisoo. Umiyak si Eunyo nang walang magawa. Iyon ang huling beses na nakita niya ang ngiti na iyon. Ang Black Squad, sa ilalim ng utos ni Sergeant Park, ay nakarating na sa stadium. Dinala nila ang higit sa 400 na nakaligtas pababa sa istasyon ng subway at nagplano silang pansamantalang magtago doon. Habang nag-i-inspeksyon si Sergeant Park at Sergeant Kim sa ilalim ng riles, nakita nila ang isang babae. Siya si Captain G at pumayag si Captain G na tanggapin ang lahat. Nang magising si Ikigyong, maliwanag na ang umaga. Hindi kalayuan sa kanya ay isang halimaw na sanggol na kumakain ng umbilical cord. Hindi na kailangang isipin pa, alam niyang iyon ang kanyang bagong silang na anak. Nahirapan si Ikigyong na bumangon, ang kanyang katawan ay mabigat at lumapit siya dito. Ang oras ay lumipas
lumipas, at ngayon ay ika-337 na araw mula nang sumiklab ang pagiging halimaw. Sanay na ang mga tao sa madilim na buhay sa ilalim ng lupa. Inihayag ng tagapagbalita na magtipon ang lahat at sinabi rin ni Sergeant Park na para sa kaligtasan ng mga nakaligtas, simula ngayon ay walang sinuman ang pinapayagang lumabas upang kumuha ng mga supply kasama ang guard team. Habang nag-iinspeksyon, nakita ng isang KAA ang isang gumagaling na sugat sa kamay ni Jeonsu at nagduda siya, gusto niya itong suriin ng mas malapitan. Nang malapit nang mahawakan ang bata, biglang hinawakan ni Eunyo ang kamay nito ng mahigpit. Pinindot ng KAA ang sugat sa kamay ni Eunyo at sinabing masama siya. Si Eunyo, na walang emosyon ang mukha, ay umatras at bumalik sa kanyang silid. Ang iba ay tumingin din sa kanya ng masama. May isang tao na nag-iwan ng maliit na sugat sa likod ng kamay ni Jeonsu upang patunayan na normal pa rin ang bata at saka lang pumayag ang KAA na hayaan na ito. Habang hindi nakatingin ang lahat, isang lalaki ang kusang loob na umalis sa kanyang tirahan at pumunta sa itaas. Sinuri ni Chan Iyang ang lugar at nakita niya ang isang matandang babae na naghihirap dahil sa karamdaman. Binigyan niya ito ng painkiller, ngunit dahil doon ay nalaman din ni Chan Iyang na wala ang anak ng matandang babae. Sinubukan ng matandang babae na pigilan siya ngunit walang silbi. Para sa kaligtasan ng lahat, kinailangan ni Chan Iyang na iulat ito sa guard team. Ang anak ng matandang babae ay ang lalaki kanina, si John Jae. Nasa itaas ng tirahan ng mga tao ang lugar ng guard team. Pumunta si John Jae upang humingi ng pahintulot kay Seojin na lumabas at harapin ang halimaw. Nang mapansin niya na may problema sa pag-iisip si John Jae, sinadya ni Seojin na magbitaw ng ilang salita upang galitin siya. Narinig ni Sergeant Kim ang ingay at pinagsabihan sila, at kasabay nito ay inutusan sila na maghanda para sa operasyon sa loob ng 5 minuto. Sa sandaling ito, ang dalawang nakaligtas na sina Sang-jin at Jong-gi ay sumunod din sa kanila at kinwestiyon siya. Ipinapalagay nila na nagpapanggap ang guard team na nag-scout, ngunit sa katunayan ay nagtatago ng mga gamit para sa kanilang sarili. Hindi posible na bigla na lang kayong huminto sa paglalakbay at hindi na pinapayagan ang sinuman na sumunod. Matagal na kayong hindi nakakakita ng mga halimaw, kaya namimiss niyo sila, ano? Ibinigay ni Sergeant Kim ang sibat kay Jong-gi at binati siya ng swerte. Nang maunawaan ng dalawa ang ibig sabihin niya, naging malungkot ang kanilang mga mukha. Mahiyain na sinabi ni Sang-jin, "Syempre, dapat kaming protektahan ninyo." Napakatawa, bakit naming ilalagay sa panganib ang aming buhay para protektahan kayo? Kung matapang kayo, lumabas kayo at mabuhay ng mag-isa. Dali na at huwag mag-alinlangan, hindi ka pipigilan ng sinuman. Ang dalawa ay nanatiling nakayakap sa kanilang pagbabalik sa ilalim ng lupa. Nang mawala sa paningin ang iba, malakas na sinigawan ni Jong-gi ang mga ito. Ang guardian team ay mga bodyguard lang natin, dapat nila tayong protektahan. Narinig ni Iang Suka ang mga salitang ito, ngunit pinigilan siya ng kanyang kasintahan na si Jin-a at sinabihang huwag na itong isipin. Nakita ni Iang Suk na dumudugo pa rin ang sugat sa kamay ni Jin-a, kaya ipinangako niyang hahanap siya ng gamot para rito. Gusto niyang magpaalam sa pamamagitan ng isang halik, ngunit tumanggi si Jin-a. Hinihintay na ni Sergeant Kim at siya Peter si Iang Suk na magtipon upang makaalis na sila. Sa halos isang taon na paglaban, marami pa ring natitirang granada at pampasabog ang guardian team. Ngunit mayroon na lamang silang 3 kahon ng fire bullets at 1 kahon ng normal na bala. Kung hindi sila makakahanap ng gasolina ngayon, magiging walang silbi ang kanilang sasakyan. Pagdating ni John Jae, agad siyang pinagalitan ng kanyang ina, ngunit nalaman niyang gusto pala nitong lumabas para kumuha ng gamot para sa kanya. Dahil sa sakit, tuwing gabi, kinakagat niya ng mahigpit ang kanyang mga ngipin hanggang sa nalalagas na ang mga ito. Naantig ang damdamin ng matanda nang makitang inaalala siya ng kanyang anak, ngunit lalo siyang nalungkot dahil mayroon siyang cancer. Mula noong bata pa si John Jae, ang pinakamadalas niyang nakikita ay ang kanyang ina na may sakit at nakahiga sa hospital bed. Kung hindi dahil kay John Jae, matagal na sana siyang sumuko sa buhay. Gayunpaman, hindi alam kung gaano pa katagal ang magiging kalagayan nila. Sa tuwing naiisip ng matanda na iiwan niya ang kanyang anak sa mundo, hindi niya mapigilan ang kanyang luha. Hindi sapat ang masabaw na lugaw para makabusog, kaya lalong nainis sina Jong-gi at Sang-jin at nagdesisyon silang hanapin ang isang tao. Abala si Captain G sa kanyang trabaho nang guluhin siya ng dalawa. Sa simula, ayaw niyang makialam sa mga gawain ng guardian team dahil sapat na ang kanyang mga responsibilidad. Ngunit pagkatapos, tila may naalala siya at nagbigay si Captain J ng kondisyon na tutulungan niya ang dalawa kung gagawin nila ang isang bagay para sa kanya. Sa labas, isa-isang pinatay ng guardian team ang security system. Matapos kumpirmahin na walang kakaiba, umalis na sila agad. Si Captain G ay may 3 ampon na anak, sina si John, Son Ho at Yunyo. Madalas na lumalabas mag-isa si Yunyo at minsan ay nagdadala siya ng mga bagay na hinihingi ni si John dahil hindi niya naisasagawa ang gusto niya. Sinadya ni si John na banggitin ang namatay na ama-amahan ng 3. Kaya naman, direktang nilubog ni Yunyo ang ulo ni si John sa tubig para bigyan ito ng babala. Ang mga nakaligtas ay nagtitipon-tipon para maglaro ng baraha. Nakita ni Sang-jin at Jong-gi si Yunyo na lumabas ng silid kaya mabilis nila itong sinundan. Napansin ni Peter ang kahina-hinalang kilos ng dalawa. Nakarating si Yunyo sa pinakatahimik na lugar sa shelter at tinahak ang bawat pasilyo, bawat pinto. Nang makita ni Jong-gi na papunta na siya sa hindi pa na-verify na lugar, nag-atubili itong sumunod. Agad namang pinakalma ni Sang-jin si Jong-gi at sinabing ang lihim na daanan ay alam lamang ni Captain G at Yunyo, kaya kailangan lang nilang sumunod at walang dapat alalahanin. Sa sandaling iyon, may lumitaw sa likuran nila, si John-ji. Nauna nang naisip ni Sang-jin na isama ito dahil maaaring maging kapaki-pakinabang siya sa oras ng kagipitan.
Ang operation area ng Guardian Team gayon ay medyo malaki, kaya gumawa sila ng ilang maliliit na grupo. Ang iba ay nangongolekta ng pagkain at gasolina, ang ilan naman ay nagbabantay sa paligid, at ang natitira ay nagche-check sa mga gusali. Sa wakas, nakalabas na rin sila sa stadium. Kinuha ni Eunyo ang isang pulang lubid at mahigpit na itinali ang kutsilyo sa kanyang kamay. Hindi maintindihan ni Jongyi kung bakit ipinakita ni Captain Ji ang daanan na ito kay Eunyo. Inisip ni Sangjin na gusto ni Captain Ji na mamatay si Eunyo dahil sa huli, sinaktan ni Eunyo ang kanyang asawa. Sa daan, maraming pulang lubid na nakatali. Naalala ni Eunyo ang kutsilyo at pulang lubid noong inatake siya ng kanyang ama-amahan. May isang taong tumulong sa kanya at sa sandaling iyon, tinali niya ang pulang lubid na ito sa pulso ni Eunyo. Ang tatlo, kasama si Jeonjae, ay nakakita ng isang convenience store at nakita nila si Eunyo na nakatayo ng tahimik. Binaliwala ito ni Jongyi, kumuha lang ng sapat na pagkain at umalis, ngunit may naisip na iba si Sangjin. Agad niyang kinumpiska ang pagkain. Natagpuan ng maliit na grupo ni Sergeant Kim ang isang halimaw na nakasuot ng wedding dress. Bumagsak ang singsing sa kanyang daliri dahil sa kahabaan nito. Abot kamay na niyang hanapin ang singsing at hindi siya nagpapansin sa paligid. Inutusan ni Sergeant Kim na suriin ang antas ng halimaw at sa wakas ay nahanap ng halimaw na bride ang singsing. Nang masaktan, tumingin lang siya ng masama at umalis. Tinukoy ni Sergeant Kim na ang halimaw na ito ay nasa ika-6 na antas at hindi kailangang mag-aksaya ng bala, kailangan lang itong markahan. Biglang sumunod ang halimaw na umiiyak sa isang sundalo na may maikling buhok dahil kamukha ito ng kanyang namatay na asawa at syempre, hindi ito alam ng mga sundalo. Ngayon, may plano si Captain Ji na mag-renovate sa labas ng shelter. Gustong-gusto ng lahat na mapili siya, pati na rin ni Chapiter. Nang malaman ito ng iba, naging mapangmata sila sa kanya dahil kilala niya si Eunhyuk. Pagdating ni Captain Jai, pinili niya ang mga pinakamahusay na tao. Nakahanap si Chapiter ng pagkakataon at tumalikod, kaya siya ang huling pinangalanan. Nainggit ang iba sa kanya. Dumating si Chapiter sa sandaling ito at ginamit ang mga supplies upang maakit ang mga tao sa kanyang pag-amin. Nagkusa si Ye Ang-suk na pumunta sa isang ospital na 3 kanto ang layo dahil walang gamot na kailangan niya sa operating area. Dahil sa pag-aakalang mabilis lang siyang aalis at babalik, umalis siya ng palihim ng walang paalam. Nang handa nang umalis ang lahat sa shelter, lumapit ang nanay ni Jeonji kay Captain Ji at humiling na makapagtrabaho sa labas. Nakita ni Captain Ji na desperado ang matanda, kaya hindi siya nakatanggi. Nagtatrabaho sila sa ilalim ng pagbabantay ng Guardian Team at sumama rin ang 2 ampon na anak ni Captain Ji upang makalanghap ng sariwang hangin. Hindi sinasadyang matuklasan ni Chapiter na tumakas ang nanay ni Jeonji. Nakita ito ni Chanyang at agad siyang sinundan. Nakaraan ang nanay ni Jeonji sa mga bitag at tumakbo sa isang bukas na lugar. Akala niya ay ligtas na siya roon, ngunit hindi niya inaasahang natapakan niya ang isang bomba. Agad siyang pinigilan ni Chanyang na igalaw ang kanyang paa. Napagtanto niya na gusto pala ng nanay ni Jeonji na tahimik na umalis at inakala niyang tinanggap na niya ang kanyang kamatayan, ngunit sa sandaling ito, napagtanto niyang nagkamali siya. Sinabihan ng nanay ni Jeonji ang 2 na umalis na sila dahil hindi na niya kaya. Agad na lumapit si Chanyang sa kanya at hinawakan niya ang kamay ng matanda gamit ang isang kamay, habang pinipigilan niya naman ang kanyang paa gamit ang kabilang kamay. Hindi niya alam kung paano tanggalin ang bomba, kaya ang tanging magagawa niya ay hintayin ang tulong. Lumabas ang pulang marka sa kamay ni Chanyang at nagpakita na ang nanay ni Jeonji ng mga sintomas ng pagiging halimaw. Habang naglalakad si Jeonji kasama ang 2, may nakakuha ng kanyang pansin. Binaliwala lang siya ni Sangjin at Jonggi at patuloy na sinundan si Eunyo. Habang dumadaan sa mga sasakyan, napansin ni Eunyo na sinusundan siya, kaya bigla siyang tumakbo pasulong. Nagulat si Sangjin, binaril siya habang hinahabol, ngunit nawalan siya ng bakas. Sa sandaling iyon, si Jeonji ay gumagala sa isang greenhouse. May napulot siyang isang bote at inakalang gamot ito, kaya inilagay niya ito sa kanyang bulsa. Aksidenteng nakita niya ang isang batang babae na natutulog sa tabi ng isang bulaklak. Nahihiya siyang lumapit at mahinang tinapik ang kamay nito, ngunit biglang nanigas ang kanyang buong katawan. Sa pamamagitan ng pagdampi, nabasa ng batang babae ang mga alaala ni Jeonjae. Sinabi niya na kasalanan ito ni Jeonjae at pagkatapos ay nagsuot siya ng guwantes at umalis. Upo si Jeonji ng tulala na parabang wala sa sarili at lumitaw din ang mga kakaibang marka ng paso sa kanyang braso. Alam ng nanay ni Jeonji na wala na siyang oras, kaya humingi siya ng pabor kay Chanyang. Kung mamamatay siya ng ganoon lang, iisipin ng kanyang anak na iniwan siya ng kanyang ina. Gusto niyang tulungan siya ni Chanyang na ipaliwanag kay Jeonjae, ngunit tumanggi ito agad. Nang malaman ni Sergeant Park ang nangyari, pumunta siya para tingnan ito. Inutusan niya si Chanyang na lumayo dahil dapat ay sumabog na ito. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring nangyayari, kaya malaki ang posibilidad na hindi ito sasabog. Nang marinig iyon, inalis ni Chanyang ang kanyang kamay. Maingat na sinuri ni Sergeant Park ang kondisyon ng bomba. Kahit na hindi niya masiguro na hindi ito sasabog sa oras na maalis niya ang paa nito at hindi rin niya matantiya ang saklaw ng pinsala, mas mainam na subukan kaysa sa wala. Kinuha ni Sangjin ang baril at sinuri ang paligid. Biglang inatake siya ni Eunyo habang nasa loob ng sasakyan. Sinabihan ni Jonggi si Sangjin na bumalik na dahil takot ito, ngunit pinagalitan siya. Hinabol ni Sangjin si Eunyo sa factory at may isang maliit na anino ang dumaan sa ibabaw niya. Si Eunyo ay nakikipagsapalaran sa pamamagitan ng paghakbang sa tuktok ng mga railings. Taimtim na nagmamasid si Sangjin sa unahan at nakakita siya ng isang anino na paparating. Dahil sa
pag-aakalang si Yunyo ito, walang awa niyang binaril ang anino. Nang marinig ni Yunyo ang putok ng baril, mabilis siyang tumakbo, ngunit biglang tinulak siya ng isang maliit na bata, kaya nahulog siya at nawalan ng malay. Nang bumagsak ang taong binaril sa lupa, saka lang nila nalaman na maling tao ang kanilang nabaril. Nag-aalalang lumapit si Jongyi para tingnan ito, at napag-alaman niya na ito pala ang batang babae na nakita ni Junji. Matapos basahin ang mga alaala ng lalaki, kinontrol niya ito at inatake si Sangjin. Bukod sa kakayahang basahin ang alaala, kaya rin ang batang babae na gawing halimaw ang isang tao sa pamamagitan lang ng pagdampi. Nasaktan si Jongyi sa kanyang ulo, ngunit sa loob lang ng maikling panahon, tumayo siya at patuloy na inatake si Sangjin. Ngayon, bukod sa mga bombang mahirap gamitin, walang mahalagang nakolekta ang Guardian Team. Tila may nauna nang dumating sa kanila. Masaya naman ang mga nakaligtas, ngunit hindi maganda ang pakiramdam na may nauna sa kanila. Gusto ni Seljin na magpatuloy, ngunit gusto ni Sergeant Kim na bumalik na ang buong team. Sa sandaling ito, napansin nilang wala si Iang Suk at patay na rin ang kanyang signal. Gusto ni Seljin na hanapin siya agad, ngunit may gustong bumalik dahil hindi makatotohanan ang paghahanap sa kanya sa sandaling ito. Sa stadium, mahigpit na hinawakan ni Sergeant Park ang nanay ni Junji. Akala nila ay tapos na ang lahat, ngunit nang tumayo sila, biglang sumabog ang bomba. Lubhang nag-alala ang grupo ni Sergeant Kim nang marinig nila ito. Dahil alam ni Sergeant Kim na walang bakas o sign na kinalagkat si Iang Suk sa lugar na pinagkawalaan niya, nagdesisyon siyang bumalik at unahin ang pagbabantay sa stadium, saka na lang hanapin si Iang Suk. Ayaw man ni Seljin, wala na siyang magawa. Sa wakas, nagising na si Yunyo at nakita niya ang mga kakaibang bato sa kanyang harapan, at pagkatapos ay lumitaw ang mga halimaw sa paligid niya. May mga simentong halimaw, halimaw na bato at lupa, at mga halimaw na bakal. Dahil walang epekto ang kanyang baril sa mga halimaw, nakayanan lang ni Yunyo na labanan ang mga ito habang umaakyat. Sa oras na malapit na siyang sumuko, may isang bagay na dumaan at hinila ang mga halimaw pababa. Lumayo si Yunyo mula sa sugat na naramdaman niya at tumakbo papunta sa bukas na pintuan. Wala ni isa sa labas, ni isang bakas ng taong inaasahan niyang makita. Akala ni Yunyo ay lihim na pinoprotektahan siya ni Yunhyuk, ngunit hindi niya alam kung bakit hindi ito nagpapakita. Umiyak siya at sumigaw para marinig siya nito, ngunit ang taong nagpakita ay ang batang babae at si Jongyi na may pulang tali sa kamay. Nakita ni Yunyo o si Jongyi sa anyo nitong halimaw at si Sangjin na walang malay na nakahiga sa sahig. Natakot si Yunyo na baka mapahamak ang batang babae, ngunit hindi niya alam na siya ang nasa pinakamalaking panganib. Alam ng batang babae ang pangalan ni Yunyo at sinisisi siya dahil sa kanya, lahat ay naglaho. Binalak ni Yunyo na magsalita ng malinaw, ngunit itinulak siya ng halimaw na bata. Gusto nitong umatake muli ngunit pinigilan siya ng batang babae. Pagkatapos, hinila ng isang tao at dalawang halimaw ang bangkay ni Sangjin at umalis. Tiyak na dadami ang mga halimaw dahil sa pagsabog kanina, kaya inutusan ni Sergeant Park si Chanyang na bumalik. Agad na nag-activate ang emergency alarm at inilagay ang nanay ni Jongyi sa isolation area. Nang marinig ng mga nakaligtas ang tunog, nagkagulo sila at nagmadaling magtipon sa isang lugar. Hawak ni Iang Suk ang walkie-talkie para makipag-ugnayan sa stadium, kaya hindi alam ni Sergeant Kim ang nangyayari sa shelter. Sa kanilang pagbabalik, nakita nila ang maraming halimaw na papunta sa stadium. Nang 15 minuto na lang ang layo ng convoy sa stadium, agad na inutusan ni Sergeant Kim ang lahat na lumiko at lumayo hanggang maaari. Umakyat si Sergeant Park sa mataas na plataporma para tingnan ang paligid at nakita niyang maraming uri ng mga halimaw ang papalapit sa lugar. Pagkatapos, ang mga natitirang sundalo sa shelter ay agad na pumunta sa kanilang mga posisyon at naghanda sa labanan. Huminto ang convoy ni Sergeant Kim sa isang gasolinahan at syempre, hindi siya nagbabalak na maglagay ng gasolina. Sa stadium, narinig ni Sergeant Park ang ilang malakas na pagsabog. Agad na lumihis ang mga halimaw na papalapit sa kanila at nagtungo sa direksyon ng mga pagsabog. Nang makamit ang kanyang layunin, agad na inutusan ni Sergeant Kim ang lahat na umurong. Gayunpaman, bago pa man sila makaalis, dumating na ang mga halimaw, kaya napilitan silang lumaban habang tumatakas palabas ng gasolinahan. May mga halimaw na gulong at mga halimaw na basura. Ang mga bala ay parang kiliti lang sa kanila. Sa oras na ito, dapat ay pinasabog na nila ang gasolinahan, ngunit ang mga halimaw ay may ginawang mga senyales na hindi maaaring ma-activate ng malayuan. Nang makita ito, agad na inutusan ni Sergeant Kim na ihinto ang sasakyan at mag-focus sa pagbaril. Natataranta si Seojin na sinubukang pigilan ang mga ito habang pinagmamadali si Sergeant Kim na pasabugin ang lugar at sinabing, tumahimik ka at barilin mo na. Sa isang tama, matagumpay na napatay ni Sergeant Kim ang isang grupo ng mga halimaw. Pagtingin sa usok na umaalingaw sa malayo, lihim na nakahinga ng maluwag si Sergeant Park at inutusan si Chanyang na patayin ang alarma. Pero ngayon, naubos na nila ang kakaunting pampasabog na nahanap nila. Ano ang gagamitin nila para patayin ang mga halimaw sa hinaharap? Ang mahalaga ay ligtas ang stadium, pero paano kung tumakbo pa rin sila at nasayang lang ang mga pampasabog natin? Tanong niya, hindi ko alam, umuwi na muna tayo at saka na natin pag-isipan, sagot niya. Pagdating nila sa gate, nakasalubong nila si Junji na pabalik din nang makita ni Sergeant Kim ang nakaligtas sa labas, dumilim ang mukha niya. Nagsorry si Chanyang kay Sergeant Park dahil sa kanyang pagkilos ng mag-isa. Maliban sa data, hindi siya sinisi ni Sergeant Park. Tumango lang siya at sumama sa grupo ni Sergeant Kim. Nalaman niyang nilagay nila sa panganib ang lahat at inubos ang mga pampasabog dahil lang sa isang taong tumakas.
Kahit na ang taong iyon ay may mga sintomas ng pagiging halimaw, siya ay inilagay lamang sa quarantine. Nagalit si Sargento Kim kay Chan Iang. Sa loob lamang ng isang taon, nawalan sila ng kalahati ng kanilang mga kasamahan. Gayunpaman, si Staff Sargento Park ay abala sa pagprotekta sa ibang mga tao at hindi nag-aalala sa kanyang mga kasamahan. Simula ngayon, bantayan mo ang lugar na ito at poprotektahan ko ang aking mga kasamahan. Natakot si Seojin na mapagalitan si Iang, kaya sinabi niya kay Staff Sargento Park na may gagawin siya at uwi siya ng kaunti. Mula nang iligtas siya ng Black Crow Team, si Is Kim ay nabuhay sa shelter na parang isang multo. Ngayon, dumating si Father Peter, ngunit hindi ko alam kung ano ang kanyang layunin. Siya ay nagpapahiwatig na ang pagpapakawala ng mga missile sa stadium noong taong iyon ay sinadya at hindi isang pagkakamali. Siyempre, mas alam ni E.C. Kim ang tungkol sa bagay na iyon kaysa sa iba. Ngunit ano pa ang magagawa niya ngayon kung hahabulin niya ang bagay na iyon? Hindi na siya nag-abalang makipag-usap at ipinakita niya ang kanyang saloobin na gusto na niyang paalisin ang bisita. Pagkaalis ni Cha Peter, dumating si Chanyang na inaalalayan si John Jae. Sinusundan ni Eunyo ang lumang daan pabalik sa shelter nang aksidenteng makita niya ang bangkay ni Seojin. Matapos suriin ang paligid, pinunasan niya ang mata at tinakpan ang mukha ni Seojin bago siya umalis nang hindi niya alam na may tao sa tabi niya. Iyon ay ang matandang lalaki na nakisakay sa bus ng mga residente ng Green Home ng isang babaeng nagngangalang Honey. Kinuha nila ang baril ni Seojin at ang kanyang bag na puno ng mga candy. Tamad si E.C. Kim at nakahiga lang kaya pinakiusapan niya si Chanyang. Nang marinig niyang may kakaibang marka sa kamay ni John Jae, saka lang siya pumunta para tingnan ito. Pagkakita kay E.C. Kim, seryoso si John Jae at tinanong niya ang tungkol sa pagkakakilanlan ng taong ito. Nang malaman niyang nasa isolation ang nanay ni John Jae, lalo siyang naging interesado. Gusto ni E.C. Kim na manatili si John Jae para masuri pa, kaya pinauwi niya si Chanyang. Sa sandaling ito, nahihiyang nagtanong si Chanyang kung namimili ba ng atakihin ang mga halimaw. Hindi sigurado si E.C. Kim, sinabi lang niya na ang pagiging halimaw ay isang sakit sa isip. Sa teorya, hindi ito magkakaugnay, ngunit sa ibang pananaw, mayroon silang mga pagkakatulad. Ito ay nagiging dahilan upang malunod ang isang tao sa kanyang sariling pagnanasa at matrap sa mundo na siya mismo ang lumikha. Kapag nagkaroon na ng ganitong uri ng sakit sa isip, paano pa makakaramdam ang isang tao ng pagkakaibigan o pag-ibig at mamili? Pinakalma lang ni E.C. Kim si Chanyang, ngunit sinabihan niya pa rin ito na i-report sa kanya kung makakakita ulit siya ng ganoong halimaw. Gusto ni Captain G na paalisin ni Sergeant Park ang nanay ni John Jae. Sa loob ng isang buwan, ngayon lang may nahawa ulit at siya lang ang nag-iisa sa daan-daang tao. Ang pagiging halimaw ay hindi nakakahawa, ngunit ang takot at kawalan ng katiyakan ay nakakahawa. May dahilan naman si Sergeant Park, kailangan ng mga tao ng pag-asa para magpatuloy sa buhay. Maliban sa mga umalis, wala pang kaso na may naging halimaw at nanakit ng ibang tao dito. Kaya naman, hindi kailangang patayin siya sa sandaling ito. Siyempre, kung lala ang sitwasyon, pananagutan niya ito. Sa sandaling ito, dumating si Sergeant Kim para humingi ng pahintulot na lumabas kinabukasan para hanapin si Iang So. Ngunit dahil may posibilidad na umalis siya ng mag-isa, ayaw ni Sergeant Park na ipahamak pa ang iba. Naiinis si Sergeant Kim dahil ang hindi paggawa ng kahit ano ay nangangahulugang iniiwan nila ang kanilang kasamahan. Sinabi lang ni Sergeant Park na tinanong niya ba ang opinyon ng kanyang mga kasamahan bago siya gumawa ng desisyon na ito. Ilang tao na ba ang kailangang magsakripisyo dahil sa iyong kapabayaan? Hindi makakontra si Sergeant Kim at umalis na lang na may puot. Kailangan nilang lumabas at makipagsapalaran para lang sa isang mangkok ng kanin na naging dahilan para magsimulang magreklamo ang ilan. Hindi alam ni Seojin kung ano na ang nangyayari sa kanilang mga kasamahan sa labas, pero si Jongjun ay kumakain ng masarap na ikinagalit ni Seojin. Hindi lang si Jongjun ang nag-isip na tumakas si Iang Suk dahil kitang-kita na bago iyon ay parang malungkot ang mukha niya na parang aalis na. Ayaw tanggapin ni Seojin na iniisip ng iba na masama ang kanyang kapatid, kaya nang mag-aaway na sila ay pinigilan sila ni Sergeant Kim. Dahil lang sa pagkuha nito para sa akin, nasa panganib si Iang Suk at hindi ko alam kung buhay pa siya, kaya lubos na nag-aalala si Seojin. Nakabalik na rin si Eunyo sa stadium. Nakita niyang nakikipag-away si Jae-hwan sa mga bata, kaya pinigilan niya ito. Matapos makaranas ng sunod-sunod na pagkatalo, nagbago ang ugali ni Jae-hwan. Naging matigas ang ulo niya at ayaw niyang makinig sa kahit sino, kahit pa kay Eunyo. Sinuri ni E.C. Kim ang blood sample ni Jonji at may nakitang nakakagulat. Binalak niyang magtanong, ngunit wala na si Jonjae. Pagbalik ni Jonji sa kanilang silid, wala doon ang kanyang nanay, kaya tinanong niya si Jae-hwan, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang nanay mo ay naging halimaw at malapit ng papatayin. Pumunta si Jonji sa guard post upang humingi ng tulong sa guardian team para makita ang kanyang nanay, ngunit hindi siya pinayagan. Habang nagkakagulo, dumating si Dr. Kim at niloko si Jonji na bumalik sa kanyang opisina. Nangangako na dadalhin siya sa kanyang nanay kung makikipagtulungan siya. Pumayag si Jonji, kaya agad na tinanong ni Dr. Kim ang tungkol sa sugat sa kanyang braso. Naalala niya ito, ngunit hindi niya alam kung paano ipaliwanag, kaya maikling sagot lang ang ibinigay ni Jonji. Well, isang bata sa isang lugar na may mga bulaklak at mga halaman, isang batang babae ang tumulak sa kanya. Hindi naintindihan ni Dr. Kim ang narinig niya, kaya patuloy siyang nagtatanong kay Jonji. Si Kapitan Jai, nag-iisa sa opisina, parang nawawala ng pag-asa habang nakatingin sa
sa pinakamadilim na sulok ng silid. Naalala ang nakaraang eksena, bigla siyang humuni ng isang hindi maintindihang tugtog. Ang nanay ni Junji sa isolation area ay biglang natuklasan na wala na siyang sakit sa tiyan at tumubo na muli ang kanyang ngipin. Ngunit panandalian lang ang kasiyahan dahil ano pa ang silbi ng paggaling ngayon. Sa oras na ito, dumating si Kapitan G at sinabi na nagdesisyon siyang umalis bukas. Tuwang-tuwa siya nang marinig ito at nangako na tutulong at makikita niya si Junji bago umalis. Ang Guardian Team ay mayroong 6 na putao sa simula, ngunit ngayon ay 28 na lang. Nagbuntong hininga si Sargento Kim, nag-aalangan kung dapat ba niyang tanggalin ang pangalan ni Eang Suk nang dumating si XF Chan para hanapin siya. Isinalaysay niya ang tungkol sa pakikipag-date ni Eang Suk sa isang babae at ang dahilan kung bakit umalis si Eang Suk nang walang paalam. Nang makita ang band-aid ni Sang Jin na nakatali doon, alam ni Kapitan G na nag-log out na siya. Naniniwala ang lahat na si Eunyu ang gumawa ng masama sa kanyang asawa. Ngunit hindi itinanggi o inamin ni Eunyu, kaya hindi alam ng kapitan kung dapat ba siyang maghiganti o magpatawad. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya ang kapitan na maghihintay siya hanggang sa maging halimaw si Eunyu bago maghiganti. Kung magpapatawad ako, ngunit gusto ko pa ring saktan siya, masyadong masakit. Kung haharapin ko ito ngayon, baka maging masamang tao ako, kaya mas madali kong maging halimaw si Eunyu. Sa isang patrolya, aksidenteng narinig ni Chani ang pag-uusap ng dalawang tao. Nang akmang susundan niya ang babae, tinawag siya ni Cha Peter at sinabing nakita niya kaninang umaga sina Sang Jin, Jonggi at Junji na sumunod kay Eunyu, ngunit tanging si Jonjae lang ang nakabalik. Sinundan ni Chani ang direksyon ni Eunyu at nakita niya itong nagpapakain ng mga ligaw na pusa. Sinubukan niyang kumbinsihin siyang huwag na mag-isa, ngunit syempre, hindi nakinig si Eunyu. Nang makita ang pulang band-aid sa kanyang kamay, naintindihan ni Chani na hinahanap niya ang taong tumulong sa kanya o mas tamang sabihin, ang halimaw. Nang gabing iyon, nang sinalakay si Eunyu ng asawa ng kapitan, nakita niya ang paglitaw ng halimaw. Ngunit hindi niya ito ginalaw. Sa halip, tinalian niya ng pulang band-aid ang pulso ni Eunyu. Ang halimaw ang nagpoprotekta sa kanya at siya naman ay hinahanap ito. Nang sasagot na sana si Eunyu, naputol ito ng huni ng pusa at lumitaw muli ang batang babae. Tinanong niya kung nakita na niya ito at inakala ni Eunyu na ang tinutukoy ay ang kanyang kapatid, kaya sunod-sunod siyang nagtanong. Pagkatapos ay iniabot ng bata ang kanyang kamay at sinabing sumama siya sa kanya kung gusto niyang malaman. Si Dr. Kim ay nag-aaral kay Jonjae. Ang kanyang serum ay katulad ng sa halimaw, ngunit wala itong anumang sintomas. Sa pag-iisip na malapit na niyang makita ang kanyang kapatid, wala nang ibang maisip si Eunyu. Nang maglalapat na sana ang kanilang mga kamay, hinila ni Chani ang kamay niya at natuklasan niyang mayroon pang ibang tao dito. Mula sa malaking puno sa malayo, may lumabas na tao na may pulang band-aid sa kamay. Nang lumapit ang taong iyon, agad na nakilala ni Eunyu na buhay pa pala siya. Sinabi ni Ikkyong na pumunta lang siya para kunin ang bata, kaya hindi siya magpapaputok. Naantig si Eunyu at gusto sana siyang lapitan, ngunit sumigaw si Ikkyong na pigilan siya, hindi siya pinapayagang lumapit sa bata. Pagkatapos ay pinilit ni Ikkyong ang bata na lumapit sa kanya. Hindi gusto ng bata na isuot ang mga guwantes, ngunit hinayaan niyang itali ni Ikkyong ang kanyang mga kamay. Walang balak si Ikkyong na pumasok sa shelter. Sinabi lang niya kay Eunyu na magkunwari na hindi sila nagkita at hinila ang bata palayo. Gustong magtanong ni Eunyu tungkol sa kanyang kapatid, kaya nagdesisyon siyang habulin ang dalawa at sinundan din siya ni Chani ang dahil sa pag-aalala. Hinabol ni Eunyu ang dalawa sa kabila ng panganib at ilang beses siyang sinubukan pigilan ni Chani ang ngunit hindi niya ito nagawa. Sa kasamaang palad, nadulas siya at nahulog sa isang butas. Agad na nahawakan ni Chani ang kanyang kamay, ngunit hindi maganda ang sitwasyon. Habang nagsisikap silang magtulungan para mahila si Eunyu, mayroong ingay sa mga halaman. Biglang naitulak si Chani ang sa butas. Nakahawak siya sa isang nakalabas na tubo ng tubig. Ngunit sa pagdulas ng kanyang paa, mahuhulog din siya bandang huli at may mga matatalas na bagay sa ilalim ng butas. Binitawan ni Chani ang kamay ni Eunyu upang makakapit siya sa gilid ng butas. Nang siya naman ang hahawak, mabuti na lang at nahawakan niya ang kamay ni Chani kung hindi, tapos na ang papel niya rito. Sumakay si Ikkyong sa dock boat kasama ang bata at nagtungo sa harap kung saan nakapark ang bangka, hindi kalayuan. Gustong sumugod ng batang halimaw, ngunit sininyasan siya ng bata na huwag gawin ito. Dinala ni Dr. Kim si Junji sa kanyang nanay at masayang sinabi ng matanda sa kanyang anak na hindi na siya nasasaktan at malusog na siya ngayon. Ngunit naisip lang ni Junji na pinapaamo lang siya ng kanyang nanay. Nasasaktan siya sandali, pagkatapos ay titigil, at pagkatapos ay magpapatuloy ulit. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang bote ng gamot at sinabing dapat matulog ang kanyang nanay para hindi na siya masaktan pa. Natigilan ng matanda nang marinig ito at sinubukan niyang ipaliwanag sa kanyang anak. Si Jonji ay naimpluwensyahan ni Dr. Kim at gusto lang niyang pumunta ang kanyang nanay sa langit dahil sa ganoong paraan, matatapos na ang lahat. Hindi niya ininom kaya pinilit siya nitong inumin ang lahat ng likido. Nang makita na hindi na gumagalaw ang kanyang nanay, masayang ipinagmalaki ni Jonji kay Dr. Kim. Nang aalis na sana siya, nakita niya ang kanyang nanay na umupo at mumiti sa kanya. Ang pagnanais ni Jonji na magpahinga na ang kanyang nanay ang nagpagalit sa kanya at nag-udyok sa halimaw sa loob ng kanyang katawan. Walang kamay na tinanggal ni Jonji ang pinto ng selda at sinaktan niya ang kanyang nanay. Tuwang-tuwa si Dr. Kim na malaman kung anong hugis ang magiging ni Jonjae, ngunit biglang sumabog siya at nabasa ang buong katawan ni Dr. Kim ng dugo. Tumakbo si Dr. Kim upang tawagin si Sargento Park upang lutasin ang problema ni Jonjae. Pagsisisi ang nararamdaman niya dahil masyado siyang nagmadali. Kung naging mas matyaga lang sana siya, hindi niya
niya sana sinira ang pambihirang spesimen na ito. Naglagay ng gas ang Sargento Park at gumawa ng kwento na si John G ay dumalaw sa kanyang nanay nang biglang maging halimaw ito, kaya siya ay namatay. Nasaksihan ni Dr. Kim ang buong pangyayari at pinigil ng guardian team ang matanda. Hinayaan ni Sargento Park na mabuhay si Dr. Kim dahil siya ang simbolo ng pag-asa upang hindi sumuko ang mga nakaligtas. Ang mahalaga ay hindi kung ano ang totoo, kundi kung saan ka naniniwala. Huwag kang gumawa ng anumang bagay na magpapahina sa kanilang pananampalataya, kung hindi, guguho ang lahat. Mayroong isang lihim na locker si Kapitan G na naglalaman ng isang notebook at isang larawan ng kanyang pamilya na may 3 miyembro. Bigla na lang pumasok ang babae nang walang katok, kaya nagalit si Kapitan G at malakas siyang pinagsabihan. Sa oras na ito, nag-anunsyo si Sargento Park sa loudspeaker na ang nanay ni John G ay naging halimaw at pinigilan ng guardian team. Hindi makapaniwala si Kapitan G nang makita niyang abo na lang ang natira sa kinaroroonan ng nanay ni John G. Si Dr. Kim, na nabalutan ng syrup, ay tinanong ng kapitan kung nakikita niya ang piraso ng laman na si John J. Hindi alam kung ano ang iniisip ng kapitan, biglang nag-iba ang kanyang mukha at tumakbo siya palayo. Nang oras na ng inspeksyon, natuwa si Xin Kwan nang malaman niyang natalo na ang halimaw. Ngunit walang nakitang dapat ikatuwa si Chan tungkol dito dahil masyadong manipis ang hangganan sa pagitan ng tao at halimaw. Kapag gumaling ang sugat mo, susunod ka rin sa kanya. Hindi niya alam na tama pala ang sinabi niya. Nang marinig ang sinabi ni Sargento Kim, gustong-gusto nang pumunta ni Seo Jin para iligtas si Ang-soo. Ngunit hindi pumayag si Sargento Park, lalo na kikusang loob na umalis si Ang-soo. Kung pupunta sila doon sa ganitong sitwasyon, ilalagay nila sa panganib ang iba pang mga kasama. Kinuha ni Ang-soo ang lahat ng walkie-talkie at signal detector, kaya nagpa siya si Sargento Kim na maghihintay muna siya na makakuha ng signal bago sila kumilos. Nag-walk out si Seo Jin sa sobrang inis. Sa oras na ito, may dumating na nagulat na hindi nila makita si Ang-soo. Agad siyang naghinala na mayroong isa pang labasan dito na hindi nila alam. Inutusan ni Sargento Kim ang isang grupo ng mga nakaligtas na maghanap sa daanan na iyon at isara ito. Habang ang iba ay naghahanap sa buong shelter, lumapit si Sargento Park kay Kapitan G na may pagdududa. Dahil siya mismo ang nagsabi na walang ibang labasan maliban sa pangunahing gate. Ipinapaalala ni Kapitan G na nagiging diktador na ang kanyang tahanan at sinabi lang ni Sargento Park na hanapin siya kapag nagbago ang kanyang isip. Nang umalis ang tao, nagmadaling isinara ni Kapitan G ang pinto at inayos ang isang bagay na siya lang ang nakakaalam. Gusto ni Seojin si Chan Yang, kaya nang marinig niyang nawawala ito kasama si Eunyu, nagalit siya. Pagkatapos makipagtalo sa mga tsismosa, nagmadali siyang magsumbong sa kanyang ina, ngunit nakita niyang sarado ang pinto at mukhang walang tao sa loob. Sa pagtataka, sinubukan ni Seojin na buksan ang pinto at biglang lumitaw si Kapitan G. Hindi niya pinansin ang madilim na mukha ng kanyang ina at nagreklamo tungkol sa 3 walang kwentang bagay na ito. Agad na sinampal ni Kapitan G si Seojin sa mukha, sinasabing masyado kitang pinapaboran, kaya nagiging masama ka na, di ba? Pinalabas si Seojin at nagsisisi siyang humingi ng tawad sa kanyang ina. Sa ilalim ng butas, sinubukan ni Eunyu na umakyat sa lahat ng posibleng paraan, ngunit hindi niya ito nagawa. Sa oras na ito, narinig ang huni ng halimaw sa bibig ng butas at hinila siya ni Chan Yang at siniksik siya sa gilid ng butas. Biglang bumaha ng emosyon, hindi na nagpakatatag si Eunyu at ibinulong sa kanya ang mga bagay na matagal na niyang tinago sa kanyang puso. Si Chan Yang ay palaging nagmamalasakit kay Eunyu, ngunit ang babae ay naghihintay sa ibang tao. Ito ay nagdulot ng sakit kay Chan Yang, ngunit umaasa pa rin siya na matupad ang hiling nito. Isang lubid ang bumagsak mula sa bibig ng butas. Hindi mahalaga kay Eunyu kung sino ang naghagis nito at sa tulong ni Chan Yang, matagumpay siyang nakaakyat. Nang siya naman ang aakyat, nasugatan ang kanyang paa at wala siyang tulong, kaya hindi siya makaakyat ng mag-isa. Nagbigay ng kondisyon si Eunyu na hihilahin niya siya kung mangangako siyang hindi na siya susunod pa. Ngunit hindi nangako si Chan Yang dahil alam niyang hindi niya ito magagawa. Lumambot ang puso ni Eunyu at hinila siya. Nang malapit na si Chan Yang sa tuktok, may narinig silang ingay sa paligid. Kinakabahan nilang tiningnan ang mga halaman sa harap nang biglang may dumapo sa kanilang mukha. Hinawakan ni Eunyu ang bagay na iyon at nalaman niyang dugo ito. Mabilis na itinulak ni Chan Yang si Eunyu. Isang apoy ang dumaan sa pagitan nila, sinunog ang isang halimaw na invisible na sina Tio at Hani. Ayaw ng Tio na makisama sa kanila, kaya pinaalis niya ang dalawa. Ngunit gusto ni Hani na panatilihin ang gwapong lalaking ito dahil pareho silang sugatan at kailangan ng pangangalaga. Walang pag-aalinlangan na sumugod si Eunyu at pareho silang tinalian at dinala sa kanilang tirahan. Kinuha ni Hani ang kanyang punyal at sinabi ng Tio na bubuksan niya ang pinto at pakakawalan sila bukas. Galit na galit si Eunyu dahil kailangan pa niyang hanapin si Ikiong. Ngunit wala siyang magagawa kahit magwala pa siya, kaya mas mabuting matulog na lang. Hindi maalis sa isip ni Dr. Kim ang tungkol kay John G. Patuloy siyang nag-iisip, ngunit wala siyang paraan para patunayan ito na nagpagalit sa kanya. Sa huli, nanalo pa rin ang pagnanais niyang mag-aral, kaya kinuha ni Dr. Kim ang recorder at pinakinggan ang kanilang pag-uusap noong araw na iyon para maghanap ng mga pahiwatig. Ang batang babae ay anak pala ni Ikiong. Sinubukan ng bata na tanggalin ang blindfold ng kanyang nanay, ngunit bigla siyang itinulak nito. Ang nasirang mga mata ay aksidenteng ginawa ng bata. Ayaw pag-usapan ni Ikiong ang tungkol doon at gusto niyang bumalik ang kanyang anak sa loob ng kwarto.
Ngunit ang bata ay may kakayahang magbasa ng mga alaala, kaya syempre, alam niya kung ano ang iniisip ng kanyang nanay tungkol sa kanya. Nang hinawakan niya ito, mas alam niya kaysa sa sinuman na natatakot ang kanyang nanay na malaman niya. Tumakas muli ang bata at nakipag-ugnayan sa mga tao. Nagalit si Ikyong, itinulak siya sa loob ng kwarto at isinara ang pinto. Hindi niya ito ginawa ng walang dahilan. Ang kanyang anak ay isang halimaw, kaya palagi siyang hinahabol. Kahit na malayo sila sa mga tao, hinahanap pa rin sila ng mga ito. Pinaglaruan pa nga nila ang pananakit sa bata. Tumakas ang kawawang bata mula sa kanilang paghabol. Hanggang sa tinamaan siya ng isang nakamamatay na bala at biglang lumaki ang kanyang maliit na katawan sa isang abnormal na bilis. Saksi sa anak na ginawang halimaw ang isang normal na tao. Kinokontrol din nito ang taong iyon para saktan ang iba na nagdulot ng matinding takot kay Ikyong. Habang inaalala ang nakaraan, biglang umusbong ang usok dahil sinunog ng kanyang anak ang sarili nitong silid. Nagmamadaling binuksan ni Ikyong ang pinto, hinila siya palabas. Hindi na nakapagpigil, lumundag sa bangka ang halimaw na bata. Nakita ito ni Tiki at agad kinuha ang baril. Gustong patayin ang kanyang anak na pilit siyang pinipigilan. Tumigil lang siya nang tumalon sa tubig ang halimaw na bata. Nakita niyang gustong saktan ng kanyang ina ang kanyang kaibigan. Mas lalo tuloy siyang kinamuhian. Bagamat sinabi ni Ikyong sa kanyang anak na hindi ito halimaw, nababasa naman ng batang iyon ang isip, kaya paanong hindi niya malalaman ang nasa isip ng kanyang ina. Isang pagkakamali ako, isa akong halimaw. Mas mabuti pang mawala na lang ako, lumayo ka at huwag mo na akong makita pa. Naalala ni Ikyong ang mga salitang ito, kung paano niya sinubukan patayin ang bata. Habang wala sa sarili ang kanyang nanay, bumagsak ang bata sa tubig. Takot na tumalon si Ikyong ngunit wala siyang nakitang anino. Sa gabi, habang sinusubukan ni Ayu na tumakas, biglang binuksan ni Hani ang pinto at nag-alok. Nagising si Chaniang at nakita lang niya si Hani sa harap niya, wala na si Ayu. Nang malaman niyang iniwanan na siya ng babae, medyo nadismaya si Chaniang. Gusto niyang bumalik sa shelter. Sa simula, ayaw pumayag ni Hani, ngunit sa huli, pumayag din siya sa kondisyon na kumain muna si Chaniang bago umalis. Nag-alok si Hani ng isang tasa ng asul na tubig at uminom muna siya para maniwala si Chaniang. Kinagat ni Chaniang ang kanyang ngipin at lumunok din at kumunot ang kanyang mukha bago siya nawalan ng malay. Tinanong ni Jin si Sargento Kim kung bakit hindi niya hinahanap si Ang Suk at tinawag niyang kakaiba ang pamilya. Hindi nag-alinlangan si Sargento Kim at sinabi, kung alam mo na mamamatay siya, bakit hindi mo siya pinigilan? Sinabi ni Jin na sinubukan niya, ngunit hindi niya kaya at gusto rin niyang mabuhay. Kaya, ano ba talaga ang gusto mo? Si Ang Suk o ang dinala niya? Siyempre, nag-aalala si Sargento Kim para sa kanyang kapatid. Pagod siyang pumasok sa surveillance room ng aksidente siyang nakatanggap ng signal ng exit mula sa bombang sasakyan. May mga sintomas na ng pagiging halimaw si Sargento Park. Nagsimula na siyang makakita ng mga ilusyon at ng halimaw sa kanyang sarili. Gusto nitong mawala na si Sargento Park, ngunit mayroon siyang malaking responsibilidad na hindi niya maaaring talikuran. Gusto niyang patayin ang halimaw, ngunit sa katunayan, si Dr. Kim pala ito. Buti na lang at mabilis na nagkamalay si Sargento Park. Nag-alok si Dr. Kim na tutulong siya kapalit ng pagpapalaya sa kanya. Si Yun-il, dala ang kanyang tungkod, ay naghahanap kay Ikyong sa lahat ng dako. Nang papasok na sana siya sa greenhouse, may narinig siyang tunog ng halimaw sa likod. Naghanda siya at maingat na naglakad patungo doon. Ang anak ni Ikyong, na nasa loob ng greenhouse, ay malamig na nakatingin sa likod ni Yun-il. Hindi kayang pagalingin ni Dr. Kim ang pagiging halimaw ni Sargento Park. Ngunit mayroon siyang paraan para pahabain ang kanyang oras. Mahalaga ang bawat sandali dahil kung babagsak siya, guguho ang lugar na ito. Nang akmang indayog na si Yun-il, lumabas ang batang babae at sinabi na masama ang kanyang nanay at ang lahat. Pati na rin ikaw. Pagkatapos ay itinulak niya si Yun-il sa malalim na butas sa ibaba. Agad na may lumapit na pamilyar na mukha, niyakap siya at lumipad pataas. Noong taon na iyon, nang malaman ni Ikyong na ang anak na ipinanganak niya ay isang halimaw, labis siyang natakot at gusto niya itong dalhin sa impyerno. Ngunit nang marinig niya ang unang iyak nito, hindi niya ito nagawa. Nandun din si Hyunsu sa oras na iyon. Iniwan ni Ikyong ang bata kay Hyunsu at umalis. Kaya lumaki ang bata sa ilalim ng pangangalaga ni Hyunsu at wala na siyang itsura ng isang maliit na halimaw. Hindi siya naiiba sa ibang mga bata. Hindi alam ni Ikyong kung ang kanyang anak ay isang regalo o isang sumpa. Ngunit anuman siya, gusto pa rin niya itong alagaan dahil anak niya ito. Masayang masaya si Hyunsu na nakabalik si ate Ikyong. Pagkatapos ng ilang panahon, nasanay na ang bata sa kanyang bagong buhay kasama ang kanyang nanay. Inakala niya na kung magbubulag-bulagan lang siya at mamumuhay ng tahimik, magiging maayos ang lahat. Ngunit isang araw, lumitaw ang bata sa harap niya na may ibang anyo. Pagbalik ni Ikyong, gumawa siya ng mahabang hiwa sa braso ng bata at ibinuhos ang isang itim na likido. Dahil sa takot, aksidenteng nasugatan ng bata ang kanyang ina. Gumaling ang sugat, ngunit mula noon, mayroon na ring mahabang itim na marka sa braso ng bata. Hindi na naging tulad ng dati ang kanilang relasyon. Sinusuot ni Ikyong ang kanyang anak ng guwantes. Hindi alam kung pinoprotektahan ba niya ito mula sa mundo o pinoprotektahan ang mundo mula sa kanya. Ang gusto lang niya ay makasama ang kanyang anak. Hindi ang kanyang kapatid ang nagligtas kay Yunyu, kundi si Hyunsu. Hindi siya nagsalita at umalis na lang, ngunit bumalik siya dahil tinawag siya ni Yunyu. Ang kanyang malamig na kilos ay parang estranghero lang sila. Ngunit nagpapanggap lang siya dahil tuwing nasa panganib ang buhay ni Yunyu, palihim siyang tinutulungan ni Hyunsu. Hindi tinanggap ni Yunyu ang pag-alis niya, ngunit sa pagkakataong ito, matatag si Hyunsu at nilinaw ang kanilang hangganan. Tuwang-tuwa ang batang babae nang makita si Yunyu na ganoon. Sa kabila ng pagtanggi, patuloy na lumapit si Yunyu kay Hyunsu. Hindi alam ng tiyo ang nangyayari, kaya pinigilan niya ang babae at
pinaalis si Hyunsu. Napakaswerte ni Eunyu na nakaligtas pa si Hyunsu hanggang ngayon. Ayaw ng anak ni Ikigyong kay Eunyu dahil para protektahan siya. Sinaktan ni Hyunsu ang kanyang kaibigan. Sa simula, na-curious ang bata sa mga taong katulad ng kanyang nanay, kaya sinubukan niyang lumapit. Ngunit sinubukan lang nila siyang saktan, pinaalis, at sinunog pa ang kanyang mga kaibigan. Kaya nagpasya siya na pagbabayarin niya sila. Nagbalik tanaw si Hyunsu sa pag-asam ng dalawa na makauwi, ngunit wala ng bahay na babalikan dahil nasunog na. Umakyat si Ikigyong sa bangka, at habang pinapanood niya ang kanilang maliit na tahanan na unti-unting sinusunog ng apoy, nawalan na siya ng pag-asang mabuhay. Kahit na hinahabol siya ni Ikigyong, tinulungan pa rin siya ng batang halimaw. Hindi nito pinansin ang init at ang apoy, at sinubukan nitong harangan ang apoy para hindi ito makarating sa kanya. Nang dumating si Hyunsu, pagod na ang batang halimaw. Dinala niya ito at si Ikigyong palayo sa bangka. Nagkamalay na siya at nag-iisip siya kung dapat ba niyang harapin o huwag ang nangyari. Napagod si Ikigyong at mas gusto pa niyang mamatay sa apoy. Kapag iniisip niya na dahil sa kanyang sariling masamang pagnanasa, kaya naging halimaw ang kanyang anak, nababagabag si Ikigyong. Nang makita siyang iniiwasan ang halimaw, ipinaliwanag ni Hyunsu na ang batang halimaw ay pagod at tinawag siyang nanay. Tingnan mo, ate, ang bata na ito ay patunay na may iba't ibang uri ng halimaw. Iniligtas kanya dahil itinuturing kanyang pamilya. Dati rin siyang tao, ate. Bumalik ang tiyo sa bahay at nanginginig ang buong gusali. Nagulat siya at tumakbo papasok para suriin. Ang ininom pala ni Chanyang kanina ay maihalong nakakalasong kabuti. Ngunit dahil sanay na si Hani, ayos lang siya. Inutusan ng tiyo si Kiyuhi na manatili at hahanapin niya ang antidote. Matapos makatanggap ng signal ng distress mula sa bomb na sasakyan, nagpa siya si Sergeant Kim na pumunta mag-isa roon. Alam ni Sergeant Park ang tungkol dito, ngunit hindi tumutol dahil gusto niyang dalhin ito ang kamay ng doktor na ito. Nagboluntaryo si Seojin at ang tatlo pang iba na sumama kay Sergeant Kim. Tapos na ba? Kung tapos na, tara na mga kasama. Kaya umalis ang 6 sa gabi para bang nag-i-excursion sila at bakit ba masyado kang nag-i-enjoy do? Subukan mong tumira sa ilalim ng lupa ng 1 taon at malalaman mo. Kaya, ano ang nasa loob ng bagahe na yan? Ano ang sikretong kahon na iyan? Hindi mo malalaman kung ano ang nasa loob kaya nga tinawag na sikreto. Bigla siyang sumigaw, huminto ng mabilis, kailangan ko ng dumumi. Nagpa siya si Sergeant Kim na magpadala ng mga tauhan upang samahan si E.C. Kim upang umihi habang siya at ang tatlo pa ay magbabantay sa paligid. Si E.C. Kim ay nagtagal sa mga halamanan kaya nawala ng pasensya si Sergeant Kim. Biglang may galaw sa harap niya kaya nag-ingat ang lahat at sinabi niya kay E.C. Kim na bilisan ang pagpunta sa sasakyan. Patuloy siyang nagdadala ng lumang maleta na gumagawa ng ingay kaya paano hindi mapapansin ng mga halimaw. Nakasalubong nila ang isang scrap metal monster kaya binuhat ni Sergeant Kim ang maleta at tumakbo kasama ang tulong ng tatlo pa. Dahil lang sa pag-ihi ni E.C. Kim, nasayang nila ang maraming bala. Nagalit si Sergeant Kim sa maleta at tinanong kung ano ang nasa loob nito. Ngunit tumanggi si E.C. Kim na sabihin. Kapag binuksan, isang malapot na masa lamang ang nakita. Hindi ko alam kung bakit niya dinala ang mga malas na bagay na iyon. Agad na nagbago ng usapan si E.C. Kim. Kanina lang, medyo kakaiba ang mga halimaw na iyon. Hindi pa nangyayari na maraming halimaw ang nagsama-sama upang salakayin ang isang target. Pakiramdam ko ay inabangan nila tayo doon o baka pinoprotektahan nila ang isang bagay. Nanahimik si E.C. Kim dahil siya ang gumalaw-galaw kaya siya hinabol ng mga halimaw. Ang kawawang si Chani ang ay patuloy na naghihirap na parang malapit ng mamatay. Bumalik din sa huli ang matanda na may dalang isang sanga. Sinabi niya sa kanya nang nguyain ito, ngunit huwag lulunukin o iluluwa. Natakot na si Chaniang at hindi na naglakas loob na maglagay ng kahit ano sa kanyang bibig mula sa kanila. Direktang inilagay ni Onyu ang dahon sa bibig niya at hindi pinapayagan na tumanggi. Dumating din sa wakas ang grupo ni Sergeant Kim sa sasakyan ng bomb. Pumasok sila sa base sa pamamagitan ng pangkalahatang pinto. Matapos makumpirma na puro bangkay lamang ang lugar, inatasan ni Sergeant Kim si Xiaojin at ang dalawa pa na hanapin si Iang Sosi. Samantala, siya at si Xiaosi Chan ay sasamahan si E.C. Kim sa research area. Ang mga nakaligtas ay patuloy na hinahanap ang pangalawang labasan sa shelter. Hindi sinasadya, nakarinig si Sanjin ng kakaibang tunog at sabay ring narinig ni Captain Yi ang malakas na tunog ng boom-boom na umalingaw sa buong tubo. Parang may isang bagay na nakakulong doon at biglang pumutok na nagpatakot sa kanya at napasigaw siya. Si Kapitan Yi ay nagmamadaling tumakbo upang hanapin ang kanyang ampon na anak na si Sejun at nagmamakaawa na tulungan siya sa isang bagay. Si Sergeant Park ay naghihintay ng tugon mula sa mga tauhan na nagpunta sa sasakyan ng bomb. Nang biglang tumunog ang mga kagamitan sa silid na nag-aalarma na mayroong na-block na signal, ibig sabihin ay may mga halimaw. Nagpunta sila sa opisina ni Kapitan Yi upang tawagin siya para sa isang emergency roll call. Ngunit nalaman nila na may signal ng halimaw doon. Nagtipon ang lahat na naguguluhan at naghihintay kay Sergeant Park. Matapos makakuha ng senyales sa mata mula kay Kapitan Yi, umalis agad si Sejun sa grupo. Tumayo si Sergeant Park at ang mga sundalo ng security team sa isang linya sa mataas na plataporma. Maraming tao sa ibaba ang nagsabi, may halimaw ba talaga? Bakit hindi ninyo hulihin? Gawin ninyo ng maayos ang inyong trabaho. Pagkasabi nito, nagpaputok si Sergeant Park sa
hangin para patahimikin ang lahat. Sinabi niya na walang sinuman ang ligtas sa mundong ito, kung saan ang sinuman ay maaaring maging halimaw. Pagkatapos ay inilabas ng security team ang kanilang mga kutsilyo at ginilitan ang kanilang mga braso. Ipinagpatuloy ni Sergeant Park ang pagsasalita, "Huwag lang kayong umupo at maghintay na protektahan kayo ng iba. Kung hindi kayo lalaban para sa inyong sarili, iisa lang ang magiging kahihinatnan. Mula ngayon, sino man na magtatago ng mga sintomas o magtatago ng isang taong may sintomas ay parurusahan kaagad." Narinig ni Kapitan Yi ang malakas na pagpalakpak mula sa madla dahil hindi pa niya napapatunayan ang kanyang sarili. Hindi nag-atubili si Sergeant Park, kinuha niya ang kanyang kutsilyo at gumawa ng mahabang hiwa sa kanyang kamay. Biglang namatay ang mga ilaw, naiwan na lamang ang nagliliyab na ilaw ng alarma. Dahil dito, walang nakakita na gumaling na ang sugat ni Sergeant Park. Nagmamadaling bumalik si Kapitan Yi sa kanyang opisina at bumubulong na wala ng maraming oras. Sinusuri ng tatlong tao ni Seojin ang isang lugar nang biglang bumukas ang pinto sa kanilang likuran. Pumasok si Seojin at isa pa upang suriin, ngunit bago pa makatawid ang huling tao, nagsara na ang pinto. Sa kabilang panig ng pinto, may tunog ng pagmuya at wala ng ibang sigaw o tunog, pagkatapos ay bumukas ang pinto ng kusa. May mga sariwang mansa ng syrup sa hagdanan na nagpagalit sa dalawang tao at nagpatuloy silang sumugod doon. Si Sergeant Park at si E.C. Kim ay patuloy na naglalakbay mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Hindi alam kung ano ang hinahanap ni E.C. Kim. Sa sandaling ito, nakatanggap si Sergeant Park ng isang choppy signal mula kay Seojin. Tanging ang tunog ng paghinga ang naririnig, kaya siya ay nababahala at patuloy na tumatawag ngunit walang tugon mula sa kabilang panig. Pagkatapos maglakad ni Seojin ng maikli, bumagsak sa harap niya ang isa sa kanyang mga kasama. Ang kalahating bahagi ng kanyang katawan ay ninumuya na. Parang nawala ng ulirat si Seojin. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng kasamahan hanggang sa ito ay natanggal sa katawan nito. Nagmamadaling hinila siya ng isa pa at walang tigil na binaril ang malapot na bagay. Pagkatapos ay isinara ang pinto. Ngunit wala itong silbi. Tumakbo si Sergeant Park patungo kay E.C. Kim at sa sasakyan ng bomb. Nakita niyang maraming cocoons doon at ang pinakamalaki ay nasa gitna. Si E.C. Kim ay nagulat na hindi niya maisara ang kanyang bibig at sinubukan niya itong hawakan. Ngunit pinigilan siya. Gustong sumama ni Sergeant Park sa tatlong kasama ni Seojin. Ngunit nang makita niya ang mga bagay na ito, paano siya aalis nang walang dala? Sa huli, pumayag si Sergeant Park na manatili si E.C. Kim doon. Inalok ni Chan Yung ang matanda at si Hani na bumalik sa stadium, ngunit tinanggihan siya, hindi na siya naniniwala sa mga tao. Biglang itinutok ng matanda ang baril sa harapan at nagbabanta. Si Hyun Soo iyon, kasama niya si Ikigyong at humihingi sila ng tulong. Agad na tumakbo si Chan Yung at binuhat siya sa kanyang balikat at biglang binaril ng matanda si Hyun Soo. Hindi napigilan ni On In-hee ang matanda at kinuha niya si Hani at ginamit itong banta. Kaya hindi ako nagtitiwala sa mga tao. Iniligtas ko ang buhay ninyo at ito ang iginanti ninyo. Ang mga tulad mong nakikipaglaro sa mga halimaw ay walang mabuting maidudulot. Pero sinabi ko na aalis ako, hindi naman ako mag-iiwan dito para makaistorbo sa inyo. Sigurado ka ba na ikaw o si Hani ay hindi magiging halimaw? O gusto mong ako na ang umasikaso sa inyo? Biglang inatake ni Hani si On In-hee at dahil doon, napilitang bumitaw ang matanda. Dere-derecho siyang lumabas ng sasakyan at tinawag ang matanda na sumunod. Wala tayong swerte sa buhay na ito. Magkikita na lang tayo sa susunod na buhay at sa panahong iyon, tandaan mong huwag dalhin ang iritable na batang iyon. Nag-aalala si Chanyang na tanungin si Hyun Soo, ngunit matagal nang gumaling ang kanyang sugat. Mabilis silang umalis bago pa dumating ang mga halimaw. Muling nakakita si Sergeant Park ng ilusyon. Nakita niya ang sarili na nag-aalaga sa shelter. Sa kanyang tenga ay ang boses ng kanyang halimaw na bahagi at ang tawag ng kanyang anak na tatay. Patuloy na kumakatok si Jongjun sa pinto, ngunit walang sumasagot kaya direkta siyang pumasok. Patuloy siyang tumatawag ngunit walang reaksyon si Sergeant Park. Nananalo ba ang halimaw sa pagkakataong ito? Bumalik na sa normal si Sergeant Park at agad na iniulat ni Jongjun sa kanya na hindi ito isang insidente, sinadya itong putulin ang mga kawad ng isang tao. Tanging isang private at si Captain G ang may hawak ng susi sa basement, ngunit sa panahong iyon ay pareho silang nasa plaza. Hindi sinasadyang napulot ni Sergeant Park ang isang singsing. Dinala ni Captain G si Seong Kwan sa kanyang opisina at ipinakita sa kanya ang mapa ng stadium. Sinabi niya na nais niyang palakihin ang lugar na ito, ngunit tiyak na hindi papayag si Sergeant Park. Dahil sa ganoong paraan, magiging mahirap hanapin ang mga taong may sintomas na gustong magtago. Nais sanang magbago ng isip si Seong Kwan, ngunit sinuntok siya sa kamay ni Captain Jay. Hindi alam kung ano ang gusto niyang gawin. Natakot si Seong Kwan at nais niyang magsumbong, ngunit alam ni Kapitan G na siya ay may mga sintomas. Ang pagsasabi sa ibang tao ay magpapabilis lamang ng kanyang kamatayan. Pumunta si Jongjun sa silid ni Sejun at tinanong kung sa kanya ba ang singsing. Hindi umamin si Sejun, ngunit dinala pa rin siya at dinala sa lugar ni na Kapitan G at Sergeant Park. Gusto ni Sejun na ipagtanggol siya ng kanyang ina, ngunit sinampal siya nito ng malakas at sinabing wala siyang alam. Pagkatapos noon, bumalik si Kapitan G kay Seong Kwan, dinala niya ito sa isang silid sa basement at sinipa siya sa hagdan. Gaano man siya magmakaawa, nagpa siya pa rin si Kapitan na isara ang pinto. Pagkatapos ay nilamon ng isang bagay ang kanyang desperadong sigaw. Nawala ng signal ang walkie-talkie, kaya hindi makontak ni Seojin ang grupo ni Sergeant Kim, at wala ring signal mula kay Yenso. Hindi alam ni Jongjun kung nagkamali si Sergeant Kim. Hindi niya gustong mamatay ng walang kabuluhan dito. Nagpa siya si Seojin na bumangon muli, na sinasabing hindi sila maaaring sumuko sa gitna ng labanan. Nagpa siya si Sergeant Kim na pumunta muna sa research area para hanapin ang grupo ni Seojin. Pagkatapos ay hahanapin nilang magkakasama si Yenso. Hayaan na lang natin ang baliw na doktor na iyon, ayaw niya namang sumama.
Sa pagkakataong ito, nakasalubong ni na Seojin at Sujun ang mga halimaw, ngunit nakakulong ang mga ito sa ilalim ng mga gumuhong bagay para bang inuri sila. Sa pakiramdam na kakaiba ang nangyayari, sumulong ang dalawa, ngunit nahawakan ng mga halimaw ang paa ni Seojin, kaya agad siyang sinunog ni Sujun sa pamamagitan ng pagbuga ng apoy. Biglang may lumabas na isang lalaking nakasuot ng malinis na uniforme mula sa kanilang likuran. Sinabi niya, "Ligtas dito, pumasok kayo," at pumasok sila, ngunit pagkatapos ay ikinulong sila ng lalaki nang hindi nila alam kung bakit. Hindi sinasadyang dumaan si Sergeant Kim sa Military Medical Center, kaya pumasok na rin siya doon para kumuha ng ilang gamit. Naririnig si E.C. Kim na nakikipag-usap sa mga kokoons, at ang kanyang mukha ay masayang-masaya na para bang nasa isang bodega siya ng ginto at tila. Gayunpaman, ang mga matatapang na tulad nito ang pinakamatagal na nabuhay sa pelikula. Biglang narinig ni Sergeant Kim ang humihingal na tunog mula sa isang locker. Binuksan ng dalawa ang locker at nakita ang isang babae na nakapulupot sa loob. Sinubukan ni XOC Chan na kumausap sa babae para patawanin siya. Ibinaba niya ang baril at palakol at hinubad ang kanyang jacket para ibalot sa kanya. Sinabi ng babae na nakatira siya doon at nakakita siya ng isang taong nakasuot ng uniforme na pumasok. Sa pag-aakala na si Ian Suk iyon, kinumbinsi ng dalawa ang babae na dalhin sila sa taong iyon. Dinala ng grupo ni Onyu si Ikigyong sa isang ospital dahil may nakalalasong sangkap sa kanya, kaya nagkahiwa-hiwalay sila upang maghanap ng oxygen tank. Kahit nakakita sila, walang lamang oxygen ang tangke. Kung hindi mabibigyan ng oxygen, unti-unting masisira ang kanyang mga lamang loob at mamamatay siya. Gustong dalhin ni Onyu si Ikigyong sa stadium para gamutin, ngunit huli na ang lahat. Sa sasakyan, sinabi ni Hani ang kanyang pagtataka kung bakit pumayag ang matanda na patuluyin siya kahit na kinamumuhian nito ang mga tao. Naisip niya na ang mga tulad ni Onyu ay laging puno ng sigla at kaakit-akit tingnan. Samantala, siya ay isa lamang na walang laman na katawan, walang iba pa. Gayunpaman, sinabi ng matanda, "Gusto ko ang pagiging walang laman na yan dahil sa ganoong paraan, hindi magiging halimaw si Hani. Kahit na isa lang siyang walang kaluluwang katawan, ayos lang, basta humihinga siya." Maging ang matanda ay hindi alam kung saan sila pupunta, kaya saan man sila makarating ay ayos lang. Sa ibang eksena, mayroon ng pribadong lugar sina Hyunsoo at Onyu para mag-usap. Nagtanong si Hyunsoo tungkol sa kalagayan ng lahat. Sinubukan ni Onyu na pigilan ang kanyang luha at nilunok ito. Sinabi niyang, halos lahat sila ay patay na. Pagkasabi nito, kinuha niya sa kanyang bulsa ang isang piraso ng papel na may listahan ng mga nahawaan mula sa kanyang kapatid at ibinigay ito kay Hyunsoo. Sa katunayan, siya ang huling nakakita kay Eun-hyuk, ngunit wala namang kakaiba siyang napansin. Nang lumabas si Hyunsoo, nakita niyang naghihintay na doon si Chan-il. Tumakbo siya para tanungin siya tungkol sa taong matagal nang hinahanap ni Onyu. Sinabi ni Hyunsoo na hindi siya ang taong iyon dahil may mas mahalaga sa kanya. Hiniling niya kay Chan-il na alagaan si Onyu para sa kanya. Gusto niyang dalhin ang batang babae sa kanyang ina para sa huling pagkakataon. Ang lugar na ito ang tirahan ng anak ni Ikigyong. Sinubukan ni Hyunsoo na kumbinsihin ang bata na sumama sa kanya para makita si Ikigyong. Ngunit ang puso ng bata ay puno ng puot dahil hindi naman siya mahal ng kanyang ina. Sa huli, matapos ang ilang pagpupursige, sumang-ayon din ang bata na sumama kay Hyunsoo para makita ang kanyang ina. Samantala, matapos mag-usap ni Chan-il at ni Onyu, sa wakas ay naintindihan niya na si Hyunsoo ang pumatay kay Captain noong panahong iyon. Idinagdag ni Onyu na may mga sintomas na ng pagiging halimaw si Captain, ngunit hindi na siya nagpaliwanag pa. Hindi niya alintana kung ano man ang isipin ng ibang tao tungkol sa kanya o kung tingnan nila siya bilang isang baliw at kinamumuhian siya. Sa huli, dahil kay Captain, nagkaroon sila ng lugar na mapagtataguan at ayaw ni Onyu na masira ang reputasyon nito dahil sa pangyayaring iyon. Sa sandaling ito, unti-unting nanghihina si Ikigyong sa kanyang silid, tila hindi na siya makatagal pa. Sa mismong sandali na ito, naihatid na ni Hyunsoo ang bata sa lugar. Alam ng tatlong nakatatanda kung ano ang ibig sabihin, lumabas sila upang bigyan ng pribadong espasyo ang mag-ina na mag-usap. Lumapit ang bata sa tabi ng kanyang ina na si Ikigyong na lubos na naanti. Sinubukan ni Ikigyong na humingi ng tawad sa bata at pagkatapos ay nangyari na ang dapat mangyari. Namatay siya sa kalungkutan habang dahan-dahan lang na hinawakan ng bata ang kamay ng kanyang ina, ngunit walang anumang emosyon sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng ilang minuto, tuluyan nang namatay si Ikigyong at binitawan ng bata ang kamay ng kanyang ina at lumabas. Sinabi ng bata sa tatlong tao na hindi patay ang kanyang ina kaya wala silang dapat na ipagluksa. Sa sandaling ito, narinig ni Hyunsoo ang tunog ng pagbasag sa loob at agad na tumakbo upang tingnan. Nakita niya si Ikigyong na walang malay na nakahiga sa sahig. Niyakap ni Hyunsoo ang bangkay niya at umiyak ng malakas dahil sa sakit. Hindi rin malayo ang nararamdaman ni Eun-yoo kaya tinalikuran niya sila upang pigilan ang kanyang emosyon. Nakakagulat, sa sandaling ito, idinilat ni Ikigyong ang kanyang mga mata at nagsimula nang magbago ang kanyang katawan. Ang kalahati ng kanyang katawan ay naging itim at sumigaw siya ng malakas. Sa oras na ito, naintindihan na ng tatlo ang misteryosong sinabi ng bata kanina na hindi mamamatay ang kanyang ina. Lumalabas na ginawa ng bata ang kanyang ina na isang kalahating tao, kalahating halimaw. Mabilis na kinuha ni Chan Iyang ang baril at nagpaputok, ngunit tila huli na ang lahat. Ang isipan at pisikal na anyo ni Ikigyong ay nahati sa dalawang
dalawang bahagi, ang isa ay halimaw at ang isa ay tao. Tumakbo palabas si Ikigyong at hinabol siya ni Hyunsoo. Ngunit mabilis na tinamaan siya ni Ikigyong sa kanyang kahinaan, kaya nawalan siya ng balanse. Dahil dito, nakita ni Hyunsoo ang panloob na mundo ni Ikigyong. Pagkatapos ng ilang sandali ng pakikipag-ugnayan kay Ikigyong, lalo siyang nagulat sa mga bagay na kanyang nakita. Sinusubukan ni Hyunsoo na pigilan ang sakit upang matulungan siyang makalaya sa kanyang sarili. Dahil kapag ang isang tao ay nagiging halimaw, mabubuhay sila sa mundong kanilang ninanais. Doon, makakamit ng bawat isa ang kanilang sariling kaligayahan. Gayunpaman, para kay Ikigyong, lubos na naiba ang sitwasyon. Dahil kahit sa kanyang mga panaginip, kailangan pa rin niyang tiisin ang matinding paghihirap hanggang sa huli. Pagkatapos ng ilang sandali ng pakikipaglaban, tila lubhang nalulungkot si Hyunsoo. Laging nasa tabi niya si Onyu para hintayin siyang magising. Samantala, oras na para umuwi si Chanyang kaya nagpaalam siya kay Hyunsoo sa huling pagkakataon. Dahil marahil ito na ang huli nilang pagkikita, gusto niyang marinig ang saloobin nito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit ang malamig na si Hyunsoo ay gusto lamang na makalimutan. Pinigilan ng dalawa ang kanilang mga damdamin at nagkamayan sa huling pagkakataon at umaasa siyang hindi na babalik pa si Chanyang. Sa harap ng kakilakilabot na yabang ng halimaw, kailangan pa ring pigilan ni Unyo ang sarili na ipakita ang takot. Pinilit niyang magtanong, ano ang gusto mong gawin? Samantala, si Kim na sumama kay Amyo ay huminto sa iisa laboratory. Biglang may alaala na pumasok sa isipan niya tungkol sa mga pagkakataong nag-eksperimento siya sa kanyang matalik na kaibigan. Ang hindi inaasahan ng doktor ay ang lalaking nasa harapan niya ay si Iki-isa. Sa wakas, ang huling kokoon ay nabasag at ang taong nasa loob nito ay si Eunhyo. Okay, dito nagtatapos ang pelikula. Maaari kayong mag-subscribe sa channel sa loob ng 3 segundo upang suportahan kami. Salamat sa panonood ng aming channel. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na pelikula.